Rain! Rain! Hasan ka, Rain? Tanging pagsigaw na lamang ni Leandro ang maririnig sa buong karagatan. Sa isang isla ng Maldives kung saan ikinasal sila ng kanyang ngayon ay asawa ng si Rain. Kasalukuyan siyang nakatuntong sa mabatong bahagi ng karagatan. Sa gitna nito ay iginala ang kanyang paningin upang hanapin ang kanyang asawa. Rain! Asawa ko! Sigaw pa niya. May kumikilos sa ring mga rescue pero napakalayo pa mula sa kanyang kinaroroonan. Kaya naman dahil hindi na rin makapaghintay si Leandro, muli siyang lumusong sa tubig at lakas loob na hinanap ang kanyang asawa na si Rain sa ilalim ng dagat. May karanasan naman si Leandro sa pagsisid, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, halos gumuho ang mundo niya nang matagpuan na ang kanyang asawa. Uy, bata! Anong ginagawa mo dyan? Bakit ka nakatago dyan? Tanong ni Rain, anak ng isang dealer ng prutas sa si Mang Nestor. Solong anak si Rain at tanging ama na lang niyang kasama sa buhay dahil pagkapanak pa lamang sa kanya ay pumanaw na ang kanyang ina. 10 taong gulang pa lamang si Rain at pagaling sa klase. Sa kabilang banda, ang tinutukoy niyang bata ay ang halos kaedaran lang niya na si Leandro. Kabaliktaran ng buhay na meron si Rain. Mas may kaya naman sa buhay si Leandro, ngunit hindi gaanong magaling sa klase at kalimitan sentro palagi ng bullying sa kanilang school. Nerdy kasi ang turing sa kanya ng kanilang mga kaklase, kaya naman hindi nagkaroon ng kaibigan si Leandro doon. Until he knew Rain. Umalis ka na, baka layuan ka rin nila kasi lumalapit ka sa akin. Pagtataboy sa kanya ni Leandro. Naroroon kasi ito sa may likod ng school at doon sa may malaking puno nakatago at doon kumakain ng lunch. Sa kabilang banda, sa halip na sundin siya ni Rain, nagpatuloy pa rin ito sa paglapit kay Leandro at hindi pa ito nakontento. Bagkos, ay tinabihan pa niya ito sa kanyang inuupo ang mga damo. Bakit naman kita lalayuan? May nakakahawa ka bang sakit? Sa tingin ko wala naman, kaya walang rason para layuan kita. Kalmadong tanong ni Rain kay Leandro. Nakatungo lang si Leandro at tila nahihiya at naiilang. Mahinang bumuntong hininga na lamang si Leandro bago muling nagsalita. Kapag nakita ka nilang kasama ako, baka pati ikaw layuan na rin nila. Baka mabansagan ka rin tulad ko. Ayaw katang madamay pa. Mahina ngunit seryosong sabi ni Leandro at hindi pa rin tumitingin kay Rain. Ngunit sa halip na matakot o mag-alinlangan, mas lalo pang lumapit si Rain. Ngumiti ito at tumapik pa sa balikat ni Leandro. Ano ka ba? Wala akong pakialam sa sinasabi ng iba. At saka, kung may umapi sa'yo, ako nang bahala. Ako nang magiging tagapagtanggol mo mula ngayon. Isang suntok ko lang sa mga yun eh. Sagot ni Rain, na puno naman ng kumpiyansa at kunwaring pagyayabang. Saglit na nag-angat ng tingin si Leandro at tiningnan ng kausap. Para sa unang pagkakataon, tila may kakaibang kagaanan siyang naramdaman. Isang pakiramdam na kailanman ay hindi niya inaakalang mararamdaman niya sa pamamagitan lamang ng babaeng ito. Talaga? Mahina niyang tanong na parang hindi makapaniwala. Oo naman. Simula ngayon magkaibigan na tayo. Kaya lahat ng kaaway mo umaaway sa'yo. Kaaway ko na rin. Nakangiting sagot ni Rain habang iniaabot ang kamay kay Leandro. Sandaling natigilan si Leandro bago niya marahang inabot ang kamay ni Rain. Simula nung araw na yon, hindi na muling nag-iisa si Leandro tuwing recess o lunch break. Lagi na siyang kasama ni Rain. Ang matapang, palakaibigang batang babae na walang takot na humarap sa kahit sinong magtangkang mambuli sa kanya. Sa umpisa, medyo naiilang pa si Leandro. Hindi niya maiwasang mahiya dahil si Rain pa mismo ang nagtanggol sa kanya. Pero habang tumatagal, natututunan niyang magtiwala sa bagong kaibigan.
Unti-unting lumalakas ang loob niya at dahan-dahang natuturing magsalita at ipagtanggol ang sarili. Isang araw, habang naglalakad silang dalawa sa school grounds, biglang sumulpot ang tatlong batang madalas mang-api kay Leandro. Nakaklase rin nila. Agad nilang hinarangan ng daan ng dalawa. "Uy, Leandro, may bodyguard ka na pala ngayon?" Malakas na sabi ng matabang batang lalaki, ang leader ng grupo. "Pero babae, kung sa bagay, isa ka naman talagang duwag at nagtatago lamang sa anino ni Rain." Nagtawanan naman sila ng kanyang mga kasama na mga bully rin. Ngunit hindi natinag si Rain. Humakbang siya sa harapan ni Leandro at itinukod ang dalawang kamay sa bewang. "Ano namang problema niyo kung ako ang kaibigan niya? May batas ba na nagsasabing bawal makipagkaibigan sa kanya?" Napakamot naman sa ulo yung isa na medyo payat. "Wala naman, pero di wala pala eh." Mabilis na putol ni Rain. "Kaya umalis na lang kayo kung wala kayong magandang sasabihin. At simula ngayon, wag niyo nang pagtitripan tong si Leandro ha. Kapag nahuli ko kayo ulit na binubuli siya, kayong tatlo ang pagbubuhol-buholin ko." Nagkatingin na naman ang tatlong bata. Sanay sila na walang lumalaban sa leader nila. Pero ngayon, may isang matapang na batang babae na hindi natatakot sa kanila. Napalunok naman ang isang bata. "Tara na, Baldo. Nakakahiya naman kung babae pang magpapatumba sa'yo." Nag-init ang mukha ni Baldo sa inis, pero wala siyang nagawa kundi ang lumakad palayo kasama ang kanyang mga kaibigan. Nang mawala na sila sa paningin, huminga ng malalim si Leandro at tumingin kay Rain. "Salamat, Rain. Kung hindi dahil sa'yo, baka..." Ngumiti lang si Rain at tinapik siya sa balikat. "Ano ka ba? Friends na tayo, diba? Kaya huwag kang na magpasalamat. Maliit na bagay lang yon." Simula noon, unti-unti na nagbago si Leandro. Hindi na siya lagi nakatungo at pilit niya nang kinakausap ang ibang mga kaklase. Kahit papaano, nagkakaroon na siya ng kumpiyansa sa sarili. At lahat ng iyon ay dahil sa isang batang babae na hindi natakot maging kaibigan niya. At iyon ay walang iba kundi si Rain. Habang lumilipas ang mga araw, nagiging masiyahin na si Leandro. Hindi na siya natatakot sa opinyon ng iba at natututunan niya na mapahalaga sa sarili. Unti-unti ring lumalawak ang kanyang mundo. Hindi na lang siya lagi nakatago sa isang sulok. Ang dating mahiyain at laging nag-iisang bata ay unti-unti nagkaroon ng kumpiyansa at kasiyahan sa buhay. Ngunit tunay nga na ang kaligayahan ay laging may kapalit na kalungkutan. "Uy, Leandro, narinig mo bang sinabi ko? Hindi ka ba natatawa sa kwento ko?" Tanong ni Rain kay Leandro at kasalukuyan sila nakaupo sa ilalim ng malaking puno sa kanilang eskwelahan na paborito nilang pagtambayan. Kanino pa kasi nagkukwento si Rain nang nakakatawa kay Leandro. Ngunit tila bingi naman ito na walang naririnig at nakatulala lamang sa kawalan na animoy may malalim na iniisip. Rain, may sasabihin ako sa'yo." Napakunot noon naman si Rain. "Ano yon?" Huminga ng malalim si Leandro bago nagsalita at wala nang pinalampas pang segundo. "Aalis na kami patungong Amerika. Doon na ako titira at mag-aaral. At matatagalan na bago kami makabalik." Natigilan si Rain. Bigla siyang natahimik at agad na hindi nakaimik. Isang matagal na katahimikan ang bumalot sa pagitan nila. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin o kung paano ipapakita ang nararamdaman niyang lungkot sa nalaman. Ilang sandali pa, pilit siyang ngumiti ngunit halata ang lungkot sa kanyang mga mata. Ayaw niyang ipahalata kay Leandro na naiiyak na siya at nalulungkot sa biglaang balita. Sa halip, tinapik niya ito sa balikat at pilit na ngumiti. "Wow! Ang swerte mo naman! Amerika? Ang galing!" Aniya at pilit na pinapakita ang kanyang pagiging masaya. Kahit nasa loob-loob niya, ay hindi niya maiwasang malungkot sa nalalapit na pag-alis ng kaibigan.
Ngunit kahit anong gawin niya, hindi niya maitatago ang bahagyang panginginig ng kanyang boses. Alam niya sa sarili niya na mahirap tanggapin ang balitang iyon. Sanay siyang kasama si Leandro araw-araw. Sanay siyang nandyan ito tuwing recess. At tuwing gusto niyang may makausap. Nasanay na sa presensya ni Leandro na laging nandyan sa kanyang tabi bilang kanyang pinakamatalik na kaibigan. Pero magtatagal ba talaga kayo doon? Tanong ni Rain na umaasang may pag-asa pang hindi ito matagal sa pagkakawalay. Napayuko naman si Leandro. Hindi ko alam pero sabi ni Mom, baka doon na daw kami tuluyang manirahan. Hindi agad nakasagot si Rain. Napalunok siya at mabilis na tumingin sa malayo at pilit na tinatago ang naluluhang mga mata. Ayaw niyang umiyak. Hindi siya mahilig sa drama. Pero bakit parang bigat-bigat ang pakiramdam niya ngayon? Kahit 10 taong gulang pa lamang sila, hindi naman manhid ang pakiramdam ni Rain para hindi makaramdam ng sakit ngayon na nagpapaalam ng kanyang matalik na kaibigan. Ganun ba? Ilang saglit pa, nagkunwari siyang masaya at muling ngumiti. Sobrang saya ko para sa'yo, Leandro. Alam ko namang marami ka nang natutunan sa akin, di ba? Kapag may mambuli sa'yo doon, dahil wala ako sa tabi mo, palagan mo lang ha. Matapang ka na. Naniniwala ako. Tapos malay mo naman, doon ka na rin makakilala ng bagong kaibigan. Tiningnan siya ni Leandro at halatang gusto nitong sabihin na hindi niya gustong iwanan si Rain. Ngunit sa halip, tumango na lang siya at ngumiti ng bagya. Oo nga, siguro nga. Pero Rain, hindi kita makakalimutan. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Rain, ngunit agad nitong tinakpan ng isa pang pilit na tawa. Ano ka ba? Di syempre, paano mo ako makakalimutan? Napakakulit ko kaya. Biro niya. Kahit nasa loob niya, ay gusto niyang sabihin na, ako rin, hindi kita makakalimutan. Sa ilalim ng dilim ng punong iyon, nagpatuloy ang kanilang pag-uusap. Pilit na tinatawanan ng malungkot na katotohanan. Ngunit sa likod ng kanilang mga ngiti, naroon ang isang pangakong hindi na kailangang bigkasin. Isang pangakong hindi mawawala ang kanilang pagkakaibigan, kahit pa magkalayo sila ng mundo. Dumating na ang araw ng pag-alis ni Leandro at sa sandaling yon, parang may pumitiga sa puso ni Rain. Sa oras ng kanyang pag-aalinlangan, bigla siyang kumaripas ang takbo papunta sa bahay ng kaibigan. Alam niyang hinihintay siya ni Leandro para magpaalam sa huling pagkakataon. Ngunit nang makarating siya roon, wala na ito. Umalis na ang sasakyan nila patungo sa airport. Hindi niya ito naabutan. Napalahod siya sa harap ng kanilang bahay, humahagulhol. Iyak siya ng iyak. Hindi siya makapaniwala ang hindi niya naipahayag ang kanyang nararamdaman bago ito umalis. Leandro, salamat. Salamat at nakilala kita. Sana dumating ang panahon na muli tayo magkita. Umiiyak na sambit ni Rain sa kanyang sarili habang nakatingala sa kalangitan. Makalipas ang 15 taon, marami na ang nangyari. Hindi nakapagtapos si Rain ng kolehiyo dahil sa isang hindi inaasahang trahedya. Nasangkot ang kanyang ama, si Mang Nestor, sa isang insidente ng nakawan sa prutasan o kung saan siya nagtatrabaho. Napagbintangan siya bilang isa sa mga kasabwat, kaya't nakulong siya sa loob ng ilang taon. Kahit anong gawin ni Rain upang patunayan ang pagiging inosente ng kanyang ama, wala siya nagawa laban sa sistema. Hindi niya kayang bayaran ang magagaling na abogado at tila wala siyang kakampi sa laban. Sa kabila ng lahat, hindi siya sumuko. Patuloy siya nagtatrabaho sa kung saan-saang lugar upang mabuhay at matulungan ang kanyang ama habang nakakulong ito. Matapos ang ilang taon, sa wakas ay nakalaya na rin si Mang Nestor. Subalit hindi pa rin naging madali ang buhay nilang mag-ama. Nananatiling mahirap ang kanilang sitwasyon
At madalas ay kinakapos sila sa pang-araw-araw na gastusin. Si Rain na dating puno ng pangarap ay tila naipit na sa realidad ng kahirapan. Ngunit sa kabila ng lahat ng pinagdaanan niya, nanatili siyang matatag. Hindi niya nakalimutan ang pangarap niyang makabangon mula sa hirap at ang pangako niya sa sarili na balang araw, hindi siya mananatiling ganito magpakailanman. Anak, pasensya ka na't hindi na kita nakapag-aral ng kolehiyo ha. Nahihirapan ako maghanap ng trabaho ngayon dahil sa naging criminal record ko. Malungkot na sabi ni Mang Nestor habang nakaupo sa kahoy na bangko sa labas ng kanilang maliit na bahay. Ngumiti naman si Rain at pilit na itinatago ang lungkot sa kanyang mga mata. Tay, huwag mo nang isipin yon. Wala kang kasalanan. Alam naman nating pareho na wala kang kinalaman sa nakawan na yon. Mas mahalaga sa akin na kasama kita at bigtas ka. Napabuntong hininga naman si Mang Nestor. Salamat anak, pero hindi pa rin mapatawad ang sarili ko. Kung hindi lang nangyari yon, baka ngayon, isa ka ng profesional. Baka mas maginhawa ang buhay mo. Alam mo, Tay, inawakan ni Rain ang kamay ng kanyang ama. Hindi naman porket hindi ako nakapagtapos, wala ng pag-asa. Kahit mahirap ang buhay natin, hindi naman ako titigil sa pagsisikap. May paraan pa rin para umasenso. At saka, makakapaghintay naman yung pag-aaral, Tay. Ang mahalaga ngayon ay matulungan ko muna kayo sa mga gastusin natin dito sa bahay. Habang nag-iipon din ako kahit na papaano sa aking pag-aaral. Napatingin naman si Mang Nestor sa anak niya. Baka sa kanyang mukha ang paghanga at lungkot. Hindi ka talaga sumusuko. Napakatapang mo at manang-mana ka talaga sa iyong ina. Siyempre naman, Tay. Anak niyo ako eh. At saka, iyong bagay na yon ang hindi ko sasayangin. Yung buhay na sinakripisyo ni nanay para lang maisilang ako. Gagawin ko ang lahat para umasenso tayo at maibigay sa iyo ang buhay na pinapangarap natin. Uwi ka naman ni Rain at pilit na pinapagaan ang loob ng ama. At saka hindi pa naman huli ang lahat, Tay. Maghahanap ako ng trabaho. Kahit ano, basta marangal. Hinaplos ni Mang Nestor ang ulo ng anak. Salamat, Rain. Ikaw na lang talaga ang lakas ko ngayon. At ikaw rin, Tay. Sagot naman ni Rain habang pinipigil ang pagtulo ng kanyang luha. Samantala sa Amerika, isang matagumpay na negosyante na si Leandro. Hindi na siya ang dating mahiyain at payat na bata. Ngayon, isa na siyang matikas na lalaki na may matipunong pangangatawan. Mula sa pagiging nerd na madalas apihin, isa na siyang respetadong businessman na may sariling kumpanya sa larangan ng technology at e-commerce. Ngunit sa kabila ng lahat ng kanyang tagumpay, may isang bahagi ng kanyang buhay na tila hindi kompleto. Sa tuwing may pagkakataon, bumabalik sa kanyang alaala ni Rain, ang batang babae na unang naniwala sa kanya, na unang tumanggap sa kanya kung sino siya. Minsan, nahuhuli niya ang sarili niyang iniisip ang dalaga. Kamusta na kaya siya? Isang araw habang tinitingnan niya ang lumang larawan nilang dalawa nung bata pa sila, nagdesisyon siyang bumalik sa Pilipinas. Gusto niyang muling makita ang kaibigan na matagal nang nawala sa kanyang buhay. Hindi niya alam kung ano naghihintay sa kanyang pagbabalik. Pero isa lang sigurado siya. Gusto niyang muling makita si Rain. Anak, hawak mo na naman yung litrato. Hindi mo pa rin ba siya nakakalimutan? Tanaw ng kanyang ina na si Ginang Margaret. Tinabihan pa niya ang kanyang ina doon sa may couch. Napangiti si Leandro. She's hard to forget, Mom. The only girl na nakalala kong napakatapang. She's so amazing. Kamusta na kaya siya? Wala na akong balita sa kanya. Mahinahong tanong ni Leandro sa kawalan. Maybe she's okay now? Sa'yo na rin nagmula. She's so brave and strong. Paniguradong maganda rin ang buhay ngayon ni Rain. Rain nga ba ang pangalan niya? Yes, Mom. Siya nga pala, speaking of, we need to go back to the Philippines. Unstable ang ibang negosyo natin doon. I think kailangan kanila doon, iho. Sambit naman ang kanyang ina. Muling bumuntong hininga si Margaret.
Tsaka malamlam na tumingin sa kanyang anak. Pero anak, hindi kita pipilitin kung ayaw mo pang bumalik. Alam kong maganda na ang takbo ng buhay mo dito sa Amerika. Pero hindi ko rin kayang itago sa'yo ang sitwasyon natin doon. Napakagatlabi na lamang si Leandro. Alam niya na may sasabihin ng kanyang ina tungkol sa negosyo nila, pero hindi niya akalaing ganito kabigat ang tono nito. Ano bang mangyayari, Mom? Akala ko ba maaayos pang kumpanya natin doon? Tanong niya habang sinasandala ng upuan. Maayos pa naman sa ngayon. Sagot naman ni Ginang Margaret, ngunit may bahid na ng pag-aalinlangan ang tinig nito. Pero hindi natin alam kung hanggang kailan, lalo pat hindi pa rin makatrabaho ngayon ang daddy mo dahil sa iniinda niyang sakit. Nanatiling tahimik si Leandro at hinihintay ang paliwanag ng kanyang ina. Anak, hindi ko na ipagkakaila. Maraming pagbabago sa merkado nitong mga nakaraang taon. Lumakas ang kompetensya natin. Dati tayong nangunguna sa industriya. Pero ngayon parang unti-unti na tayo nauumusan. Marami nang umaaligid sa kumpanya natin. Nag-aalok na bilhin ito. May ilan sa board na mukhang gusto ng sumuko. Napahigpit ang hawak ni Leandro sa hawak ng litrato. Ano? Gusto nilang ibenta ang kumpanya natin? Hindi ko sila masisisi, anak. Ilang taon na tayo naglalakad sa manipis na linya. Hindi natin nararamdaman dahil may pangalan pa rin tayo, pero ang totoo, hindi na tayo kasing tibay ng dati. Wala na tayo doon. At hindi din ako kasing husay ng daddy mo pagdating sa pagpapalakad ng negosyo. Napakuyom naman ang kamao ni Leandro. Hindi niya akalain na may pinagdadaanan na rin pala ang negosyo nila sa Pilipinas. Nasa Amerika kasi siya at abala sa sariling negosyo. Habang unti-unti na palang binabagsak ang iniwang pamana ng kanyang ama doon. Mom, ba't hindi mo agad sinabi sa akin? Alam kong marami kang inaasikaso rito, iho. Hindi ko gustong guluhin ka. Pero ngayon, anak, wala na akong choice. Kailangan ka nila doon. Huminga ng malalim si Leandro. Ilang taon na rin siyang hindi bumabalik sa Pilipinas. Noong umalis siya, bitbit niya ang pangakong babalik lang siya kung handa na siyang harapin muli ang lahat. Ngayon, tila wala na siyang ibang pagpipilian. Kung kailangan na akong bumalik, Mom, I think it's the right time para bumalik. Natahimik ang kanyang ina. Tila prenoseso ang sinabi niya. Maya-maya ay nagsalita ito at narinig ni Leandro ang emosyon sa boses nito. Salamat, anak, ha? Alam kong hindi ito madaling desisyon para sa'yo. Hindi naman sa hindi dahil excited na rin naman siya dahil maaaring mag-cruise muli ang landas nila ng kanyang dating kaibigan na si Rain. Ngunit pagdating sa negosyong usapan, may mga napapalago na rin kasi siyang negosyo dito sa Amerika at natatakot siya na baka ito naman ang bumagsak kapag napabayaan niya. Pero magpagganun pa man, alam ni Leandro na ito ang tamang gawin. Kailan mo balak umuwi? Tanong ng kanyang ina na si Ginang Margaret. I'll book a flight this week. Ayokong patagalin pa. Good. Dahil pagdating mo doon, anak, marami kang kailangang ayusin. Huwag mo na kaming alalahanin dito. I'll stay with your dad. He needs better medical assistance sa kondisyon niya. Napatingin naman si Leandro sa malawak na tanawin ng lungsod sa labas ng kanyang bintana. Isang yugto ng buhay niya ang malapit nang matapos at isa namang bagong kabanata ang kanyang sisimulan. At sa pagkakataong ito, hindi niya hahayaang mabigo siya. Sa kabilang banda, dumating na ang araw ng paglipad ni Leandro pabalik ng Pilipinas. Hindi niya maipaliwanag ang halo-halong emosyon na nararamdaman niya habang nakaupo sa loob ng kanyang private plane. May pananabik, kaba at isang bahagyang panghihinayang. Matagal na panahon na rin mula nang huli siyang bumalik sa bansang iniwan niya noon. Paglapag ng eroplano sa paliparan, hindi na siya nag-aksaya ng oras. Diretso siyang lumabas at sinalubong ng kanyang personal na driver na noon pa man ay tapat nang nagsisilbi sa kanilang pamilya. At ito ay walang iba kundi si Baldo, yung leader ng dating nambubuli sa kanya. Nang nag-apply ito bilang bodyguard driver niya, wala siyang pag-aalinlangan na tinanggap kaagad ito. At ngayon nga,
ay ilang taon nang naninilbihan sa kanya si Baldo. "Welcome back, Sir Leandro!" Bati nito habang iniaabot ang kanyang maleta. "Salamat, Baldo. Diretso tayo sa kumpanya." Tugon niya nang walang pag-aalinlangan. Alam niyang marami pang dapat gawin at wala naman siyang balak magpahinga muna. Kailangan niyang makita ang sitwasyon ng negosyo sa lalong madaling panahon. Pagdating niya sa kumpanya, agad niyang naramdaman ang pagbabago. Wala na ang dating sigla sa paligid. Ang ilang empleyado ay tahimik na nag-uusap. Tila may bumabagabag sa kanila. Nang makita siya, bahagyang nagulat ang iba pero agad ding bumate. "Sir Leandro, welcome back po," sabi ng isa sa mga executive assistant. "Saan ang conference room?" tanong niya ng direkta. "Nakahanda na po, sir. Naghihintay na ang board." Tumango naman si Leandro at dumiretso na sa loob ng gusali. Hindi na siya nag-abala pang pumunta sa kanyang opisina. Mas mahalaga para sa kanya ang meeting na ito. Pagpasok niya sa conference room, nandun na ang lahat ng miyembro ng board. Ang ilan sa kanila ay mukhang nag-aalinlangan, habang ang iba naman ay tahimik na nagmamasid. "Good afternoon," panimula ni Leandro na matapang at direkta. "Alam kong nagulat kayong bigla akong bumalik. Pero hindi na tayo pwedeng magpatuloy sa ganitong sitwasyon. Narinig ko ang tungkol sa problema natin at hindi ko hahayaang bumagsak ang kumpanyang itinayo ng aking ama." Nagtingin na naman ng mga board members at ilan sa kanila ay halatang hindi sang-ayon sa kanyang biglaang pagbabalik. Ngunit may ilan ding mukhang umaasa na siya na magiging sagot sa kanilang problema. "Leandro," nagsalita si Mr. Vergara, isa sa mga senior members ng board. "Nagpapasalamat kami sa pagbabalik mo. Pero mahirap ang sitwasyon natin ngayon. Ang mga investors ay nawawalan na ng tiwala. May mga kumpanya na gustong bilhin ang shares natin. Sa tingin ng iba, ito na lang ang tamang paraan para hindi tuluyang malugi ang negosyo." "Hindi ko papayagan yan," madiing sagot ni Leandro. "Wala pang umaabot sa puntong wala na tayong pag-asa. Ang gusto kong malaman ngayon ay kung gaanong kalala ang problema at kung sino ang mga nasa likod ng panukalang ibenta ang kumpanya." Natahimik ang lahat. Alam nilang seryoso si Leandro. "Kaya ko kayong tanungin isa-isa," dagdag pa niya. "Pero mas mabuting magsalita na kayo ngayon." May ilang nag-iwas ang tingin, ngunit alam niyang hindi niya sila titigilan hanggat hindi niya nalalaman ang buong katotohanan. Sa kabilang banda, tahimik pa rin ang buong silid. Ramdam ni Leandro ang bigat ng sitwasyon, pero hindi siya natinag. Tinitingnan niya ang bawat isa. Hinihintay kung sino ang unang magsasalita. Samantala, si Mr. Vergara muli ang bumasag ng katahimikan. "Leandro, hindi ito simpleng usapin lang ng pagkawala ng pondo. May ilang proyekto tayong hindi natuloy dahil sa kakulangan ng investors at satlit siyang natigilan tsaka bumuntong hininga. May mga taong nais kunin ng kumpanyang ito." Naningkit ang mga mata ni Leandro. "Sino?" Nagkatingin na ng ilang board members na tila nag-aalangan pang magsalita. Hanggang sa bumukas ang pinto at pumasok ang Chief Financial Officer ng kumpanya, si Mr. Salazar. "Sir Leandro," sabi nito habang naglalakad palapit. "Pasensya na late ako. Pero kung gusto mong malaman kung sino nagbabala kunin ng kumpanya, isa na roon si..." Biglang may kumatok muli sa pinto. Halatang nag-aalangan ng sekretarya na sumilip. "Sir, may dumating pong bisita. Gusto kayong makausap." Tinignan nito ng matalim ni Leandro. "Sino?" "Hindi po siya nagpapakilala, pero sabi niya tungkol ito sa kumpanya." Napalingon naman si Leandro sa mga nasa silid. Kita niya ang tensyon sa kanilang mukha. Bumaling siya kay Mr. Salazar. "Sinong sinasabi mong gustong kunin ng kumpanya?" Napatingin naman si Mr. Salazar sa pintuan. Pagkatapos, bumalik ang tingin niya kay Leandro. "Mas mabuting siya na mismo ang magsabi, sir." Tumayo si Leandro at saka lumakad papunta sa pintuan. Pagbukas niya,
Isang pamilyar na mukha ang bumungad sa kanya. Isang taong hindi niya inaasahang makikita niyang muli. Tito Rafael? Gulat na tanong ni Leandro. Yes, I am, Leandro. Why are you doing this? I heard na mahina na si Kuya. I guess it's time na ako naman ang mag-manage nito. Napatawa naman ng tipid si Leandro. And you think napapayag ako? Baka nakakalimutan mo. Ako ang tagapagmana ni Papa. At kapatid ka lang. Pero sa labas. And I heard may kaso ka pa. So anong ginagawa mo dito? Habang wala ba ako dito ay ikaw ang naghahari-harian dito? Pwes ngayon, tinatapos ko na ang kahibangan mo, Tito Rafael. Maraming empleyadong umaasa sa kumpanyang to. At hindi kita mahahayaan na manipulahin ang pinaghirapan ng aking ama para lamang sa pansarili mong kapakanan. I will stay here for good. At wala ka na magagawa doon. Guard, get him out of here. Now! May diing wika ni Leandro. At sa wakas nga, ay nalaman na rin kung sino ang anay doon sa kanilang kumpanya. Naging maayos ng muli ang pamamalakad at sisiguraduhin ni Leandro na muli niyang ibabalik ang dating sigla ng kumpanya. Samantala, sa maliit na pagkainan ng kanilang bahay, masaya nagsasalo-salo sa hapunan sina Rain at ang kanyang ama. Si Mang Nestor, bagaman simple lamang ang kanilang pagkain, dama ang gaan ang loob ni Mang Nestor habang ikinakwento ang mga nangyari sa trabaho. Anak, hindi mo alam kung gaano kaming kasaya ng mga katrabaho ko. Sa wakas, natanggal na yung taong pararing hari kong umasta. Hindi na kami tinatrato na parang mga alipin. Napangiti naman si Rain habang kumakain. Talaga tay? Naku, buti naman. Dapat lang na mawala na siya. Sobrang sama raw ng ugali, sabi ng mga empleyado doon. Oo anak, hindi mo lang alam kung ilang beses niya kaming pinahiya at pinagtrabaho ng sobra-sobra. Kahit na hindi naman namin nakaya. Wala kaming magawa dahil natatakot kaming mawala ng trabaho. Pero ngayon, dumating ng bagong may-ari, yung tunay na tagapagmana, at siya mismo ang nagpatalsik sa kanya. Napatango naman si Rain. Talaga tay? Oo anak. Sagot ni Mang Nestor na may ningning sa mata. Ang bait pala niya anak, hindi katulad ng dati. Kahit mataas ang posisyon, marunong siyang makinig. Kahit nga mga katulad naming janitor, kinakausap niya ng maayos. Parang iba talaga ang hangarin niya para sa kumpanya. At saka talagang magaling. Mahusay ang pagpapatakbo niya sa kumpanya. Napangiti naman si Rain habang nakatingin sa kanyang ama. Masaya siyang makitang kontento ito sa kanyang trabaho. Lalo na't alam niyang matagal nang nagpapakahirap si Mang Nestor para sa kanila. Siguro naman mas magiging maayos na ang lahat dyan sa kumpanya ninyo, tay. Ani ni Rain. Sana nga anak. Sagot naman ni Mang Nestor habang pinunasan ng kanyang labi. At ang mahalaga, hindi lang ito tungkol sa trabaho. Tungkol din ito sa kung paano tayo tinatrato bilang tao. Buti na lang may mga kagaya ni na sir na marunong magpahalaga sa mga maliliit na empleyado. Napabuntong hininga naman si Rain. Sana lahat ng boss ganyan, tay. Darating din tayo dyan, anak. Sagot ng kanyang ama. Basta magpatuloy ka lang sa pangarap mo at huwag kang bibitaw. Makakahanap ka rin ng magandang pagkakataon, anak. Ang galing-galing mo kaya. Bilib ako sa'yo, anak. Napangiti naman si Rain. Hindi niya alam pero sa mga sandaling yon, may kung anong inspirasyong nabuhay sa kanyang puso. Pakiramdam niya, hindi na lang siya basta nangangarap at gusto niyang gumawa ng paraan upang marating din ang tagumpay na pinapangarap niya. At sa likod ng kanyang isipan, nagsimula siyang mag-isip ng mga susunod na hakbang na kanyang gagawin upang makamit ito. Makalipas ang ilang linggo, unti-unting bumalik sa maayos ang kalagayan ng kumpanya ni Leandro. Sa kanyang pamumuno, naibalik ang dating sigla ng negosyo at mas naging produktibo ang mga empleyado. Wala na ang takot na dulot ng maling pamamalakad ni Rafael at ramdam na muli ang katiwasayan sa buong opisina. Mas naging sistematiko ang operasyon at bumalik ang tiwala ng kanilang mga kliyente. Marami na ring bagong proyektong naisakatuparan at sa loob lamang ng maikling panahon, nagsimula na muling lumago ang kumpanya.
Nakangiti si Leandro habang pinagmamasdan ng kanyang mga empleyado mula sa kanyang opisina. Alam niyang nasa tamang direksyon na sila. Ngunit isang araw, habang abala siya sa pagre-review ng mga papeles, biglang nag-ring ang kanyang telepono. Agad niyang kinuha ito nang makita ang pangalan ng kanyang ina sa screen. "Mom?" Agad niyang sagot. "Leandro, anak." May bahid ng lungkot sa boses nito. "Gusto nang bumalik ng papa mo sa Pilipinas." Napakunot naman ang noo ni Leandro. "Bakit po? Akala ko po ay nagpapagaling siya dyan." "Mas lumalala ng kondisyon niya, anak." Sagot ng kanyang ina. "Ang kidney failure niya. Kailangan na natin ng donor sa lalong madaling panahon." Saglit na hindi nakapagsalita si Leandro. Alam niyang may sakit ang kanyang ama. Pero hindi niya inasahang ganito na pala itong kalubha. Ramdam niya ang bigat ng sitwasyon ngayon. "Ganun na po ba kalala, ma'am?" Mahina niyang tanong. Inihintay pa ang ilang tests pero ayon sa doktor, dapat tayong maghanda. Hindi natin alam kung hanggang kailan kakayanin ng katawan niya. Napatingin naman si Leandro sa kalendaryo sa kanyang mesa. Sa kabila ng tagumpay ng kanilang kumpanya, hindi niya inaasahang may isa pa siyang kailangang harapin. Isang laban na mas malaki kesa sa negosyo. "Leandro," muling tawag ng kanyang ina. "Anak, alam kong abala ka sa kumpanya pero sana bigyan mo ng oras ang papa mo. Hindi niya sinasabi pero alam kong gusto ko niyang makasama." Muling bumigat ang loob ni Leandro. Hindi siya sanay na makita ang kanyang ama sa ganitong sitwasyon. Ang dating malakas at masigasig na pinuno ng kanilang pamilya, ngayon ay nangangailangan ng tulong. "Ma'am, huwag kayong mag-alala." Matibay niyang sagot. "Ako nang bahala. Pagbalik ni Papa rito, sisiguraduhin ko makakahanap tayo ng donor." "Salamat, anak." At nang ibaba niya ang telepono, malalim siyang huminga. Hindi niya alam kung anong mangyayari sa mga susunod na araw, pero isa lang ang sigurado niya. Hindi siya titigil hanggat hindi niya naililigtas ang kanyang ama. Matapos ang tawag ng kanyang ana, hindi na nag-aksaya ng oras pa si Leandro. Alam niyang bawat segundo ay mahalaga, kaya agad siyang kumilos upang makahanap ng donor para sa kanyang ama. Una niyang inisip ang loob mismo ng kanilang kumpanya. Kung may isang empleyado na maaaring mag-match bilang donor, mas mapapadali ang proseso. Agad siya nagpatawag ng isang emergency meeting sa conference room. Habang nakaupo ang mga empleyado, may halong kaba at pagtataka sa kanilang mga mata. Nang pumasok si Leandro, agad siyang dumiretso sa harapan at nagsalita ng seryoso. "Alam kong lahat tayo ay may kanya-kanyang responsibilidad at ayoko maabala kayo. Pero may isang mahalagang bagay akong gustong ipakiusap." Tahimik na nakikinig ang lahat. "Kasalukuyang may malubhang sakit ang aking ama. Kailangan niya ng kidney donor sa lalong madaling panahon. At ako mismo ang gumagawa ng paraan para mailigtas siya at madugtungan pa ang kanyang buhay." Diretsyong wika ni Leandro. Dahil doon, gusto kong itanong, meron bang handang magpa-test upang malaman kung sino ang maaaring mag-match sa kanya? Nagkatinginan ng mga empleyado at halata nag-iisip. Ilan sa kanila ay gustong tumulong, ngunit may pangamba pa rin. "Ito ay hindi ko hinihingi ng libre," dagdag pa ni Leandro. "Handa ako magbigay ng malaking halaga bilang kapalit. At higit sa pera, makakatulong kayo upang mailigtas ang buhay ng aking ama." Muling nagkaroon ng katahimikan sa loob ng silid. May ilan ang nagbubulungan, habang ang iba naman ay halatang nag-aalinlangan, hanggang sa isang kamay ang unti-unting tinaas. "Sir, ako po." Lahat ay napatingin sa isang lalaking nasa dulo ng conference table. Isa itong janitor. Hindi kalakihan ang pangangatawan pero may determinasyon sa kanyang muka. "Ako po si Nestor, sir. Kung may maitutulong ako, handa po ako magpa-test." Nagulantang si Leandro. Si Mang Nestor ay isa sa pinakamatagal na nagtatrabaho sa kumpanya. Isa sa mga tahimik na empleyado na bihira niyang napapansin noon, at kahit may criminal records ay tinanggap pa rin ito doon.
Sigurado ka ba, Mang Nestor? Tanong niya. Opo, sir. Sagot pa nito nang walang pag-aalinlangan. Ang totoo po niyan, meron ako matagal ng pangarap para sa anak ko. Kung sakali pong mag-match ako bilang donor, hindi lang po ako ang makakatulong sa inyo, makakatulong din po kayo sa amin. Napatingin naman si Leandro sa matanda. Nararamdaman niya ang sinseridad nito. Kung gano'n ay simulan na natin agad ang mga tests. Bukas na bukas, Mang Nestor. Wika ni Leandro. At kahit anong mangyari, Mang Nestor, ano man ang resulta, matutulungan kita. Ngumiti ang matanda. Hindi niya inaasahan na sa simpleng desisyon na ito, maaaring magbago ang buhay ng marami, kasama ng kanya. Hindi naman talaga nakilala noon ni Leandro si Mang Nestor. Bata pa lang siya noon at kahit pa lumaki siya sa marangyang buhay, hindi niya nagawang alamin ang tungkol sa mga maliliit na empleyado ng kanilang kumpanya. Para sa kanya, ang mundo niya ay umiikot lamang sa negosyo ng kanyang pamilya at sa mga mataong madalas niyang nakakasalamuha. Kaya naman sa pagkakataong to, ni hindi niya napansin na ang matandang nagkusang loob na magpa-test bilang donor ay may kaugnayan pala sa isang taong minsan na rin naging bahagi ng kanyang buhay. Si Rain. Sa isip ni Leandro, isa lamang si Mang Nestor sa maraming empleyado ng kanilang kumpanya. Hindi niya kailanman naisip na ang matandang janitor na nasa harapan niya ngayon ay siya palang ama ng dati niyang matalik na kaibigan. Ang totoo ni minsan ay hindi niya nakita o nakilala si Mang Nestor noong bata pa sila ni Rain. Marahil dahil madalas siyang nasa school lang noon o di kaya ay sa opisina ng kanyang ama. Habang si Rain naman ay nasa school lang din. O kaya naman sa bahay lamang. Kaya ngayon kahit magkatapat na sila ni Mang Nestor, walang ideya si Leandro sa koneksyon nila. Para sa kanya, isa lamang ito sa mga empleyado handang tumulong sa kanyang pamilya. Walang alam sa mas malalim pang ugnayan na unti-unting mabubunyag. Samantala kinagabihan habang nasa hapagkainan sina Mang Nestor at Rain, hindi mapakali ang matanda. Ilang beses siyang nagbuntong hininga bago tuluyang nagsalita. Anak, may gusto akong sabihin sa'yo. Panimula ni Mang Nestor habang iniiwasan ang tingin ng anak. Napatingin naman si Rain sa ama. Ano yun, Tay? Bakit parang ang bigat ng loob mo? May nangyari po ba? Muling napabuntong hininga si Mang Nestor bago nagpatuloy. Nagdesisyon ako mag-donate ng kidney. Wala nang paligoy-ligoy niyang sabi. Nanlaki naman ang mga mata ni Rain. Ano? Itay, bakit? Kanino? Kay Don Roberto. Diretsa ang sagot ng kanyang ama. Mas nabitawan ni Rain ang kutsara at tinidor na hawak. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Itay, seryoso ka ba? Bakit mo gagawin yon? Hindi mo naman sila kilala. Oo, amo mo nga sila. Pero, hindi pa nga kayo nagkakaroon ng personal na attachment o ano? Bahagyang napayo ko si Mang Nestor at nagpatuloy sa pagsasalita. Alam kong mahirap tanggapin, anak. Pero ito ang tamang gawin. Malaking maitutulong nito hindi lamang sa kanila kundi pati na rin sa atin. Bibigyan nila ako ng mahalaking halaga bilang kapalit. At sa wakas makakabalik ka na sa kolehiyo. Mas lalong naguluhan si Rain. Pero Itay, paano naman kayo? Paano kung lumala ang kalagayan mo matapos ang operasyon? Hindi naman pera ang solusyon sa lahat. Hinawakan naman ni Mang Nestor ang kamay ng anak at pilit nang umingiti. Huwag kang mag-alala sa akin, anak. Sigurado ako naligtas ang operasyon. Isa pa matagal na kitang gustong mapabalik sa pag-aaral. Alam kong matalino ka, Rain. Sayang ang pangarap mo kung hindi mo ito matutupad. Kung ito ang paraan para maibalik ko sa iyo ang pagkakataon, handa akong gawin ito. Napaluha naman si Rain. Mahal niya ang kanyang ama at alam niyang ito lang ang paraan upang maiahon sila sa hirap. Ngunit ang kapalit nito ay isang bahagi ng katawan ng kanyang ama. Pero Itay, mahina niyang tugon at nanginginig ang tinig. Hinaplos si Mang Nestor ang kanyang likod. Alam kong mahirap, anak, pero pag-isipan mo,
Gusto ko lang na mas magandang kinabukasan para sa'yo. Tahimik na tumulo ang luha ni Rain. Sa huli, kahit mahirap, wala siyang nagawa kundi tanggapin ang desisyon ng kanyang ama. Kung yan ang gusto mo, Itay, susuportahan kita. Mahina niyang sabi, tsaka niyakap ang ama. At sa gabing yon, tumatak na sa puso ni Rain ang isang pangako na anumang mangyari, hindi niya hahayaang masayang sakripisyo ng kanyang ama. Kinaumagahan, maagang gumayak si Mang Nestor. Tahimik lang siya habang iniempake ang ilang gamit na dadalhin sa ospital. Alam niya wala nang atrasan ito. Isang beses pa siyang tumingin kay Rain na nakaupo sa gilid ng kama. Halatang hindi pa rin kampante sa gagawin ng kanyang ama. Itay, sigurado ka na ba talaga dito? Mahina ngunit puno ng pag-aalalang tanong ni Rain. Hinaplos ni Mang Nestor ang buhok ng anak at tipid na gumiti. Oo anak, sigurado na ako. Wala nang nagawa pa si Rain kundi tanggapin ang desisyon nito. Sa kabilang banda, pagdating niya sa ospital, sinalubong agad siya ni Leandro. Matikas ang tindig nito, ngunit sa ilalim ng kanyang formal na kasuotan ay kita ang bahagyang pagod sa kanyang mga mata. Halata ring may bigat sa kanyang loob, marahil dahil sa kalagayan ng kanyang ama. Handa na po ba kayo, Mang Nestor? Tanong ni Leandro at halatang may paggalang sa tinig. Tumango naman si Mang Nestor. Oo, iho, handa na ako. At doon na sila nagpatuloy sa loob. Pagkapasok sa isang pribadong silid, tumambad sa kanilang isang matandang lalaki na nakahiga sa kama, si Don Roberto. Matagal na itong nakaratay sa ospital at ngayon, mas lalo pang lumalim ang guhit sa kanyang mukha dahil sa sakit. Papa, mahinang tawag ni Leandro habang lumalapit dito. Dahan-dahang iminulat ni Don Roberto ang kanyang mga mata at nang makita ang anak, isang bahagyang ngiti ang lumabas sa kanyang labi. Ah, Leandro, I'm glad to see you again. Oo, Papa. Ako rin po. At ngayon nakahanap ka na ng lunas. Sagot ni Leandro, tsaka niya tinapunan ng tingin si Mang Nestor. Lumingon naman si Don Roberto kay Mang Nestor. Mahina man pero pilit pa rin siyang ngumiti. Maraming salamat. Hindi ko alam kung paano ko kayo pasasalamatan. Hindi niyo po ako kailangang pasalamatan, Don Roberto. Sagot ni Mang Nestor at bahagyang yumuko bilang tanda ng paggalang. Ang mahalaga ho ay gumaling kayo. Oops! May break muna. Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala kina Mary Lou Calpe at Remihia Basical. Maraming salamat sa pakikinig! Sa kabilang banda, sumunod na ang mga doktor para isagawa ang huling test bago ang operasyon. Isa-isa nilang sinuri ang compatibility ni Mang Nestor kay Don Roberto. At makalipas ang ilang oras, dumating na ang resulta. Napangiti ang doktor. Good news, Sir Leandro. Perfect match ang kidney ni Ginoong Nestor kay Don Roberto. Maaari na nating ituloy ang operasyon sa lalong madaling panahon. Nakahinga ng maluwag si Leandro. Ngunit sa kabila ng kasiyahan, napatingin siya kay Mang Nestor. Hindi niya maiwasang makaramdam ng pagkailang. May kung anong pamilyar na aura sa matanda. Ngunit hindi niya ito mawari. Hindi niya alam kung bakit parang may kakaibang pakiramdam siyang nararamdaman sa tuwing tinititigan niya ito. Ngunit hindi niya ito pinansin pa. Ang mahalaga ngayon ay gumaling ang kanyang ama. Habang inaasikaso ang preparasyon para sa operasyon, hindi alam ni Leandro na ang taong ito, ang lalaking tutulong sa kanyang ama, ay mas malalim na koneksyon sa kanyang nakaraan kesa sa kanyang inaakala. Samantala sa bahay ay hindi naman mapakali si Rain. Kanina pa siya naglalakad paikot-ikot sa loob ng kanilang maliit na sala. Paminsan-minsan ay napapatingin sa orasan.
Alam niyang sa oras na mag-match ang kidney ng kanyang ama kay Don Roberto, isasagawa na agad ang operasyon. Mabigat sa dibdib niya ang lahat. Hindi niya alam kung paanong haharapin ang kinabukasan kapag natuloy na ito. Oo, alam niyang malaking tulong ang perang matatanggap nila at malaking bagay ito para sa kanyang pag-aaral. Pero kapalit naman ito ang isang bahagi ng katawan ng kanyang ama. Napaupo na lamang siya sa lumang sofa at pumikit at saka nagdasal. Lord, sana po maging maayos ang lahat. Sana po maligtas si tatay. Sana po hindi siya mahirapan. Hindi niya na namalayan na tumulo na pala ang kanyang luha. Maya-maya ay naputol ang kanyang pagdarasal nang tumunog ang kanyang cellphone. Agad niyang dinampot ito at sinilip ang screen. Isang hindi pamilyar na numero. Napalunok siya bago sagutin. Hello? Rain, anak. Halos malaglag ang cellphone niya nang marinig ang tinig ng kanyang ama mula sa kabilang linya. Itay, kamusta po? Anong balita? Tahimik sandali si Mang Nestor sa kabilang linya bago sumagot. Nagmatch ang kidney ko, anak. Bukas ng operasyon. Napapikit naman si Rain habang pinipigilan ang pagluha. Alam niya na ang magiging sagot ng ama. Pero iba pa rin palang pakiramdam kapag tuluyan mo nang narinig ang katotohanan. Tay, sigurado na po ba kayo rito? Mahina niyang tanong at pilit hinuhugot ang lakas ng loob. Huwag ka na mag-alala, anak. Lahat ng ito ay para sa kinabukasan mo. Napayuko naman si Rain at mahigpit na niyakap ang sarili. Wala na siyang magagawa pa. Kailangan niyang tanggapin ito. At sa loob ng kanyang puso, muli siyang nagdasal. Lord, kayo na pong bahala kay Itay. Samantala, kinabukasan na isinagawa na nga ang operasyon. Halos hindi na huminga si Leandro habang hinihintay ang resulta. Ilang oras din siyang naghintay sa labas ng operating room, kasama ang kanyang ina na hindi naman mapakali sa kaba. Anak, sana maging maayos ang lahat. Mahina ngunit puno ng pag-aalalang sabi ng kanyang ina. Hinawakan naman ni Leandro ang kamay nito. Ma, magiging okay si Papa. Malalampasan niya to. Lumipas ang ilang oras hanggang sa tuluyang bumukas ang pintuan ng operating room. Agad silang napatayo at sinalubong ang doktor. Doc, kamusta pong operasyon? Agad na tanong ni Leandro. Napangiti naman ang doktor. Nagtagumpay ang operasyon. Stable na si Don Roberto. Kailangan lang niya magpahinga para sa tuluyang paggaling. Napaawa ang bibig ni Leandro at napatingin sa kanyang ina. Kita niya ang luhang namuo sa mga mata nito. Pero ngayon ay hindi na iyon dahil sa takot kundi dahil sa tuwa at pasasalamat. Salamat sa Diyos. Mahina ngunit punong-puno ng emosyon na bulong ng kanyang ina. Niyakap ni Leandro ang kanyang ina. Ma, ayos na si Papa. Ligtas na siya. Tuwang-tuwa sila at hindi mapigilan ang pagluha sa labis na kasiyahan. Sa wakas ay ligtas na ang kanyang ama. Hindi na sayang ang lahat ng pagsisikap. Ngunit sa kabila ng kasiyahan, isang tanong ang sumagi sa isip ni Leandro. Ang nagligtas sa buhay ng kanyang ama, ang nagbigay ng kanyang kidney, sino nga ba siya? At bakit parang may kakaiba siyang nararamdaman sa taong yon? Samantala, matapos ang operasyon, parehong nailagay sa recovery room sina Don Roberto at Mang Nestor. Matapos tiyakin ng doktor na stable ng kanilang kondisyon, agad na nagtungo sina Leandro at ang kanyang ina sa kwarto ni Mang Nestor upang formal na magpasalamat. Pagpasok nila sa silid, bumungad sa kanila si Mang Nestor na nakahiga pa rin sa kama. Mukhang pagod pero may bahagyang ngiti sa labi. Lumapit si Leandro, kasunod naman ang kanyang ina at umupo sa tabi ng kama. Mang Nestor, malumanay na simula ni Leandro. Wala akong ibang masasabi kundi isang malaking pasasalamat. Hindi ko alam kung paano ko mapapantayan ang kabutihang ginawa mo para sa pamilya namin. Dahil sa iyo may pangalawang pagkakataon si Papa. Napangiti naman si Mang Nestor at kitang pangihina pero bakas pa rin ang kabaitan sa kanyang mukha. Wala yon, Sir Leandro. Kung may paraan man ako para makatulong, bakit hindi ko gagawin? Napaluha ang ina ni Leandro.
Napakalaking sakripisyo ang ginawa mo, Nestor. Hindi lang para sa asawa ko, kundi para sa pamilya namin. Hindi mo alam kung gaano kami nagpapasalamat. Mahinang tumawa naman si Mang Nestor. Ang totoo po, hindi lang po ito para sa inyo, kundi para rin sa pamilya ko. Malaking tulong po ang kabahirang ibibigay ninyo. Makakabalik na sa pag-aaral ang anak ko, ang aking unika iha. Napakunot ang noon ni Leandro. May anak ho kayo? Tumango naman si Mang Nestor. Oho, ang aking nag-iisang prinsesa. Matagal na siyang gustong bumalik sa kolehiyo pero hindi namin kaya. Kaya nang dumating ang oportunidad na ito, hindi na ako nagdalawang isip pa. Ayaw pa nga niya akong payagan kasi nag-aalala siya para sa akin pero bandang huli nakumbinsi ko rin siya. Muli may kung anong kumurot sa puso ni Leandro. Ano hong pangalan ng anak mo? Saglit na natigilan si Mang Nestor. Tila naghahalangan bago sumagot. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, biglang bumukas ang pinto at pumasok ang doktor kasama ang isang nurse. Good morning, Mang Nestor. Bati ng doktor. Kamusta na hong pakiramdam ninyo? Naputol ang usapan at napatingin sina Leandro at ang kanyang ina sa bagong dating. Agad namang inasikaso ng nurse si Mang Nestor. Sinuri ang vital signs nito at binigyan ng paalala tungkol sa kanyang pagaling. Samantala, nananatili naman nakaupo si Leandro na may bahagyang pagtataka sa kanyang mukha. Para bang may kulang. Isang tanong na hindi pa nasasagot. Ngunit sa pagkakataong ito, napilitang itigil muna ang kanilang pag-uusap. Samantala, makalipas ang ilang linggo ay tuluyan ang nakarecover si Mang Nestor mula sa operasyon. Sa kabila ng kagustuhan niyang bumalik agad sa trabaho bilang janitor, hindi na siya binigyan ni Leandro ng mabibigat na gawain. Mang Nestor, simula ngayon hindi mo na kailangang magbuhat ng mabibigat na bagay o maglinis ng sagad-sagad. Ikaw nang mamamahala sa supplies at titingnan ng maintenance ng opisina. Sabi ni Leandro nang kausapin niya ito sa opisina. Pero sir, kaya ko pa naman po magtrabaho ng maayos. Hindi naman po ako mahina. Sagot ni Mang Nestor at bahagyang nag-aalangan. Alam ko po iyon, pero hindi na natin kailangang ipilit. Malaking utang na loob ko sa inyo ang pagkakaligtas ng buhay ng aking ama. Hindi ko hahayaang mahirapan kayo. Isa pa tataas din ang sahod ninyo bilang supervisor sa maintenance. Nakangiting sabi naman ni Leandro. Hindi makapaniwala si Nestor. Hindi niya akalain na mula sa pagiging isang ordinaryong janitor ay magkakaroon siya ng mas magaan ngunit mas mataas na posisyon sa kumpanya. Maraming salamat po, Sir Leandro. Hindi ko po alam kung paano ako makakabawi sa kabutihang ito. Huwag niyo na pong alalahanin yon, Mang Nestor. Ang mahalaga nasa maayos kayong kalagayan. Samantala, hindi pa rin alam ni Leandro na ang anak ni Mang Nestor ay walang iba kundi si Rain. Habang patuloy ang maayos sa takbo ng kumpanya, isang hindi inaasahang pagkakataon ang maglalapit sa kanila nang hindi inaasahan. Sa kabilang banda, habang nag-uusap sina Leandro at Mang Nestor sa opisina, biglang bumukas ang pinto at lumabas mula roon ang isang pamilyar na figura. Ang ina ni Leandro, si Ginang Margaret. Sa kanyang eleganteng pananamit at mailiwalas na ngiti, lumapit siya sa dalawa at malugod na binate si Mang Nestor. Mang Nestor, kamusta na po kayo? Ang laki ng pasasalamat namin sa inyo. Gustong-gusto na kayo makilala ni Roberto ng personal. Masayang sabi ng Ginang habang hinawakan ng kamay ng matanda. Nagulat naman si Mang Nestor sa biglang pagsulpot ni Ginang Margaret. Ngunit agad siyang ngumiti at yumuko ng bahagya bilang tanda ng respeto. Ayos na po ako, Ma Margaret. Salamat po sa pag-aalala. Buti naman po at maayos na rin ang lagay ng inyong asawa. Sagot ni Mang Nestor ng may paggalang. Oo nga, at lahat ng ito ay dahil sa inyo. Sagot ng Ginang. Kaya hindi lang si Leandro ang may utang na loob sa inyo, kundi ang buong pamilya. Bagyang nahiya naman si Mang Nestor sa narinig. Hindi niya kasi inaasahan na ang simpleng desisyon niyang maging kidney donor ay hahantong sa ganitong klase ng pasasalamat mula sa pamilya ng kaniyang amo. Napatingin naman si Ginang Margaret kay Leandro at napangiti ito. Alam mo ba anak,
Napakapalad natin kay Mang Nestor. Napakabuti niyang tao. Tumango naman si Leandro. Alam ko po yun, ma'am. Kaya nga ayaw kong pahirapan pa siya sa trabaho. Napangiti naman ang ginang tsaka muling tumingin kay Mang Nestor. Mang Nestor, nabanggit ninyo noon sa ospital na may anak kayong babae, tama ba? Bahagyang nagulat si Mang Nestor sa tanong, ngunit agad ding tumango. Opo, Ginang Margaret. Nag-aaral po siya ngayon sa kolehiyo sa tulong ng pera na ibinigay niyo po. Talaga? Aba kung ganun ay matalino ang anak ninyo, ano pong kurso niya? Business Administration po. Napangiti lalo si Ginang Margaret. Business Administration? Aba ay bagay sa kumpanya natin. Malay mo balang araw ay maging bahagi siyang ng negosyo natin, hindi ba Leandro? Biglang nagtaas ng kilay si Leandro sa sinabi ng kanyang ina. Ma'am, ano pong ibig niyong sabihin? Natawa ng bahagya si Ginang Margaret at pabirong sumandal sa upuan. Kung sakaling magkatuluyan kayo ng anak ni Mang Nestor, abay sigurado ako magiging masaya ako. Muntik nang malaglag ang hawak na ballpen ni Leandro, habang si Mang Nestor naman ay natigilan sa kanyang kinatatayuan. Ma'am, ano po yung sinasabi ninyo? Nakakahiya ako kay Mang Nestor. Nagtaas naman ng kilay si Leandro, habang ang kanyang ina naman ay nagkibit-balikat lamang. O bakit nagbibiro lang naman ako? Sagot naman ng ginang, ngunit may halong pahiwatig ang kanyang ngiti. Nako Ma'am Margaret, palabiro din ho pala kayo. Mukhang namula ang tenga ni Sir Leandro. Natatawang sagot ni Mang Nestor, ngunit ramdam niya ang pagkapahiya. Napansin naman ni Ginang Margaret ang pamumula sa mukha ng kanyang anak. Kaya lalo siyang natuwa. Ay anak, ang seryoso mo naman. Napaka-formal mo palagi. Hindi ba pwedeng magbiro minsan? At saka, ano naman ang kung magnobya ka na? Nasa tamang edad ka naman na anak. Napabuntong hininga na lamang si Leandro at umiling. Pero alam niyo, Mang Nestor, patuloy ni Ginang Margaret, gusto ko sanang makilala ng personal ang anak ninyo. Sigurado ako mabait siyang bata tulad ninyo. Napatingin naman si Mang Nestor sa ginang at bahagyang nag-aalangan. Ma'am Margaret, nakakahiya naman po. Isa lang po kaming simpleng tao. Nako, walang problema iyon. Sagot naman agad ng ginang. Ang mahalaga, gusto ko kayong makasama sa isang masayang hapunan. Mang Nestor, inaanyayahan ko kayo ng anak ninyo sa isang dinner kasama kami. Muling nabigla si Leandro. Ma'am, kailangan po ba talaga? Siyempre naman anak, gusto ko makilala ang anak ni Mang Nestor. Isa pa, ito na rin ang pagkakataon para lalo pa tayong makapagpasalamat sa kanya. Hindi na nakatanggi pa si Mang Nestor at lalo pa't halata niyang sincero ang ginang sa kanyang alok. Sige po Ma'am Margaret, magpapaalam po ako sa anak ko. Sagot ni Mang Nestor. Perfect! Sagot naman ni Ginang Margaret sabay lingon kay Leandro. Anak, ikaw nang bahala sa pagsiset ng date ha? Wala nang nagawa si Leandro kundi tumango na lamang. Hindi niya alam kung anong mararamdaman niya. Naiilang ba siya o may kakaibang ka ba siyang nadarama sa nalalapit na hapunan? Tsaka malay mo, mapag-usapan na rin natin doon ang magiging kasal ninyo. Ma'am, nagbibiro lang ako anak. Masyado ka talagang seryoso. Pero i-consider mo rin yan ha? Seryoso rin ako. So paano? I have to go. Mauna na ako sa inyo. Samantala, kinagabihan, habang abala si Mang Nestor sa paghahanda ng kanyang simpleng polo at pantalon, nasa loob naman ng kwarto si Rain. Nakaupo sa gilid ng kama, tila nag-aalinlangan. Ano ba naman kasi tay? Reklamo niya habang hawak ang isang bestidang ibinigay sa kanya ng kanyang ama. Bakit pa natin kailangang pumunta? Parang ang awkward naman, nakakahiya po. Napabuntong hininga naman si Mang Nestor habang nag-aayos ng kwelyo sa salamin. Anak, hindi ito basta dinner lang. Gusto nilang makilala ka. Isa pa, gusto kong personal kang ipakilala sa kanila. Iyon lang naman. Pero tay, hindi mapakali si Rain. Nakakahiya talaga. Alam mo namang hindi ako sanay sa ganyang klase ng okasyon. Lumapit naman si Mang Nestor at naupo siya sa tabi niya. Rain anak, alam kong nahihiya ka. Pero isipin mo na lang to bilang isang simpleng salo-salo.
Huwag mo nang bigyang bigat. Isa pa, hindi naman natin kailangan magpanggap. Mababait ang pamilya nila at gusto lang nilang makilala ka. Napayuko naman si Rain at iniipit sa pagitan ng mga daliri ang tela ng kanyang bestida. Pero tay, anong sasabihin ko? Paano kung mapahiya lang ako? Napangiti naman sa Mang Nestor at hinaplos ang kanyang ulo. Rain, anak kita. Alam kong kaya mong makihalubilo. Hindi mo kailangan pilitin ang sarili mong maging iba. Maging totoo ka lang. At saka kailan ka pa naging mahiyain ha anak? Pagbibiro pa nito. Dahan-dahan tumango naman si Rain. Kahit papaano nabawasan ang kaba niya dahil sa sinabi ng kanyang ama. Pero tay, bakit parang excited ka masyado? Para bang ang laki ng bagay nito sa'yo? Napakunot ang noon niya habang nakatingin sa ama. Napangiti naman si Mang Nestor. Wala lang anak. Masaya lang ako na nagkaroon tayo ng pagkakataong makilala sila ng mas personal. At syempre, gusto ko rin na makita mong may mabubuting tao rin sa mundong ito. Napabuntong hininga rin si Rain bago tumayo. Sige na nga, pero tay, kung may magtanong sa akin ng kung ano-ano, ikaw ang sasagot ha. Nagpatawa naman si Mang Nestor. Ay nako anak, ikaw ang bida mamaya, hindi ako. Sa huli, walang nagawa si Rain kundi ang isuot ang besidang inihanda ng kanyang ama. Bagamat kinakabahan, alam niyang wala namang masamang mangyayari. Isa lamang itong formal na hapunan. O iyon ang akala niya. Nang makarating sa restaurant, maaliwalas ang pakiramdam ni Leandro at ng kanyang mga magulang. Pinili ng ginang ang isang pribadong lugar sa loob ng restaurant upang mas maging komportable ang kanilang pag-uusap. Maaga silang dumating, kaya may kaunting oras pa para makapagkwentuhan ng pamilya habang hinihintay sila Mang Nestor at ang kanyang anak. Habang naghihintay, abala si Ginang Margaret sa pag-aayos ng lamesa. Leandro, I'm sure mabait ang anak ni Mang Nestor. Aniya habang nakangiti. Malay mo baka magkasundo kayo. Napatingin naman si Leandro sa kanyang ina at bahagyang umiling. Mom, you're getting ahead of yourself. We're just here for dinner. Napatawa naman ang kanyang ama na kahit mahina pa mula sa operasyon ay hindi pinalampas ang biro ng kanyang asawa. Margaret, honey, huwag mong pilitin ang anak natin. Hayaan mo siyang magdesisyon kung anong gusto niyang makipagkaibigan ba o hindi. Napangiti naman si Ginang Margaret. Ngunit bago pa siya makasagot, ay bumukas ang pinto ng pribadong silid. Napalingon silang tatlo. Dumating na si Mang Nestor at ang kanyang anak. Subalit sa mismong sandaling nagtagpo ang kanilang mga mata, parehong nanlaki ang mata ni Rain at Leandro. Para bang tumigil ang oras. Napatayo si Leandro at hindi makapaniwala sa nakikita. Si Rain naman ay natulala rin at hindi alam kung paano magre-react. Rain? Mahina ngunit gulat na sabit ni Leandro. Si Rain naman ay napalunok at hindi alam kung ano ang sasabihin. Magtatakam naman si Ginang Margaret at Mang Nestor sa kakaibang reaksyon ng dalawa. Napansin ni Ginang Margaret ang tensyon at hindi napigilan ng sarili na magtanong. Wait, magkakalala ba kayo? Napatingin si Leandro at Rain sa kanya. Ngunit tila pareho ang hindi alam ang isasagot. Maya-maya pa ay muling napatingin si Ginang Margaret kay Rain. Pinagmasdan niya itong mabuti at unti-unting napagtanto na parang pamilyar sa kanyang dalaga. May kung anong bumabagabag sa isip niya. Tila ba nakita niya na ito noon hanggang sa bigla niyang maalala. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ang babaeng ito, kamukha ito ng nasa litrato na laging tinitingnan ni Leandro. Madalas siyang nakikitang hawak-hawak ng anak niya ang isang lumang larawan. Isang babaeng may maamong mukha, mahabang buhok at may matamis na ngiti. Minsan niya nang tinanong si Leandro kung sino iyon, ngunit hindi ito sumagot ng direkta. Ngayon, habang nakatingin siya kay Rain, hindi siya maaaring magkamali. Napangiti si Ginang Margaret, ngunit sa loob-loob niya ay may halong pagtataka. Kung tamang hinala niya, ibig sabihin, may espesyal na koneksyon ang dalawa. Lalong lumalim ang pagtataka niya nang mapansin niyang hindi pa rin nagkikibuan si Rain at Leandro. Pareho pa rin nakatayo, nakatitig sa isa't isa na tila
hindi makapaniwala. Kaya naman, hindi na napigilan ni Ginang Margaret ang sarili. Leandro, anak? Ani at bahagyang nagtaas ng kilay. Anong nangyayari? Kilala mo ba siya? Napatingin naman ni Leandro sa ina. Ngunit hindi pa rin makahanap ng tamang sagot. Si Rain naman ay napalunok at yumuko ng bahagya. Napansin naman ni Mang Nestor ang ilangan sa pagitan ng dalawa at bahagyang natawa. Ay, Ginang Margaret, baka nagkataon lang din na nagkita na sila dati. Rain, anak, may problema ba? Halos sabay na napatingin sina Leandro at Rain sa kanya. Ngunit bago pa sila makasagot, biglang bumukas ang pinto at pumasok ang isang waiter na may dalang mga pagkain. Excuse me sir, ma'am, ito na po ang in-order ninyo. Naputo lang tensyon sa loob ng silid. Napalayo ang tingin ni Rain, habang si Leandro naman ay bahagyang bumuntong hininga. Ngunit sa kabila ng katahimikang bumalot, alam nilang pareho. Hindi pa doon nagtatapos ang kwentong ito. Ilang sandali pa pagkaupo nila, hindi pa rin maiwasan ni Leandro at Rain na magkatitigan paminsan-minsan. Para pang hindi pa rin sila makapaniwala na nagtagpo silang muli sa ganitong sitwasyon. Si Rain ay hindi mapakali. Palipat-lipat ang tingin sa plato at sa paligid. Samantalang si Leandro naman ay halatang may gustong sabihin pero pinipigilan ng sarili. Maya-maya pa, hindi na rin nakatiis si Leandro. Dahan-dahan siyang tumayo, tumingin kay Rain. Rain, pwede ba kita makausap sa labas? Tanong niya sa bahagyang mahinang boses, pero may bahid ng pangungulila at determinasyon. Nagulat naman si Rain at saglit siyang napatingin sa kanyang ama. Pero nakita niyang parang wala namang pagtutol si Mang Nestor. Ganon din si Ginang Margaret, na tila masaya pa nga na nag-uusap sila. Sige, sagot naman ni Rain na halos pabulong. Hinayaan lang sila ng kanilang mga magulang na lumabas. Tila iniintay kung anong mangyayari. Sa kanilang pag-uusap nang makalabas na sila ng restaurant, saglit silang nanatiling tahimik. Nakatayo lang sa may terrace. Kapwa hindi sigurado kung paanong sisimula ng pag-uusap. Hanggang si Leandro na ang unang bumasag ng katahimikan. Rain, kamusta ka na? Ikaw pala. Aniya na halos may halong pag-aalinlangan. Ikaw palang anak ni Mang Nestor. Napangiti naman si Rain, pero kita sa kanyang mga mata ang halo-halong emosyon. At ikaw palang anak ni Ginang Margaret, ang CEO ng kumpanyang pinagtatrabahuhan ni tatay. Saglit silang natahimik ulit. Tila sabay nilang napagtanto kung gaanong ka-ironiko ang lahat. Sa dinami-dami ng tao, bakit tila itinadana silang muling magtagpo sa ganitong paraan? Matagal na kitang gustong makita ulit. Biglang amin ni Leandro tsaka napatingin siya kay Rain. Akala ko hindi na tayo magkikita. Nagulat naman si Rain sa inamin nito. Talaga? Tumango naman si Leandro. Oo, hindi ko lang alam kung paano kita hahanapin noon pero ngayon, andito ka na. Napayuko naman si Rain at pakiramdam niya ay bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi niya alam kung ano ang dapat maramdaman. Ilang taon siyang nagtanim ng sama ng loob, pero sa puntong to, hindi niya rin maitanggi na may bahagi sa kanya na namiss si Leandro. Rain, muling tawag ni Leandro na mas malambing na ngayon. Pwede ba tayong mag-usap ng mas maayos? Marami akong gustong sabihin sa'yo. Saglit siyang nagdalawang isip, pero sa huli ay tumango rin si Rain. Sige, mag-usap tayo. At sa gabing yon, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng lungsod, magsisimula silang ibalik ang mga kwentong matagal nang naiwang nakabitin. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng lungsod, tumayo lang sila sa terrace ng restaurant at kapwa hindi pa rin makapaniwala na nagtagpo silang muli. Ang laki na ng pinagbago mo, Rain. Sabi ni Leandro habang tinitingnan nito mula ulo hanggang paa. Parang kailan lang. Parang kahapon lang na magkasama pa tayo at pinagtatanggol mo ako. Napangiti naman si Rain at may bahagyang lungkot sa kanyang mga mata. Ikaw rin naman. Mas lalo kang gumapo pero mas mukhang seryoso ka na ngayon. Mukhang di ka na basta-basta mabubuli ah. Napatawa naman si Leandro sa biro nito. Wala na akong choice eh.
Kailangan kong maging seryoso sa buhay. Ang dami nang nangyari simula nung huli tayo nagkita. Nagkibit-balikat naman si Rain. Oo nga, ang dami nagbago. Noon parang ang saya-saya lang ng buhay. Walang masyadong iniisip. Puro tawanan lang. Namiss kita. Biglang sabi ni Leandro at seryoso ang tingin sa kanya. Sobra. Napatingin naman si Rain sa kanya. Hindi niya inaasahan na magiging ganong kadiretso si Leandro. Namiss din kita. Sagot niya sa mababang boses. Pero hindi ko inakalang magkikita pa tayo. Ako rin. Sagot naman ni Leandro. Dumating sa point na hinanap kita pero hindi ko alam kung paano kita mahahanap. Nung bumalik ako dito sa Pilipinas, wala sa isip ko na makikita kita sa ganitong paraan. Tumango naman si Rain. Ako rin naman. Simula nung umalis ka, naging busy na rin ako sa buhay ko. Minsan naiisip kita, pero mas pinili ko na lang na mag-focus sa pag-aaral at sa pamilya ko. Ano palang nangyari sa'yo pagkatapos mong umalis sa dati nating lugar? Tanong ni Leandro at gustong malaman kung paanong lumipas ang mga taon para kay Rain. Napabuntong hininga naman si Rain bago sumagot. Nagpatuloy ako sa pag-aaral, pero dumating yung punto na kinailangan kong huminto kasi nagipit kami sa pera. Si Papa lang nagtatrabaho noon kaya kinailangan kong tumulong sa kanya. Kita sa mukha ni Leandro ang lungkot. Kaya pala. Alam mo kung nalaman ko lang noon, baka ano? Tanong ni Rain. Baka natulungan kita kahit papaano. Sagot naman ni Leandro na may bahagyang pagsisisi sa boses. Pero ngayon babawi ako. Napangiti naman si Rain pero umiling siya. Hindi mo kailangang bumawi, okay na ako. At least nakabalik na ako ulit sa pag-aaral. At si Papa naman, maayos na rin ang kalagayan niya. Salamat sa'yo. Umiling si Leandro. Huwag mong pasalamatan ako. Dapat ako magpasalamat sa kanya. Kung hindi dahil kay Mang Nestor, hindi maliligtas ang buhay ng Papa ko. Kaya utang ko sa kanya yon. Sandaling tumahimik ang dalawa. Para bang iniisip nila ang mga pangyayari at kung paano sila muling pinagtagpo ng tadhana. Ikaw naman? Tanong ni Rain na gustong malamang din kung anong pinagdaanan ni Leandro. Anong nangyari sa'yo nung umalis ka? Napangiti si Leandro pero may lungkot sa mga mata. Well, umalis ako papuntang ibang bansa. Nag-aaral ako doon. Nagtrabaho. Tinulungan kong palakasin ang negosyo ni Papa pero hindi rin naging madali. Bakit? Parang kahit anong gawin ko, parang may kulang. Pag-amin niya. Parang may hinahanap ako na hindi ko mahanap. Ngayon ko lang na-realize kung ano pala yon. Ano? Tumingin siya kay Rain na diretso sa mga mata nito. Ikaw. Natahimik si Rain at hindi alam ang isasagot. Ikaw ang kulang, Rain. Patuloy pa ni Leandro. At ngayon nagtagpo ulit tayo. Hindi ko hahayaang mawala ka na naman. Ramdam ni Rain ang sinseridad sa tinig ni Leandro. At sa pagkakataong yon, hindi niya maitatanggi sa sarili na may bahagi sa kanya na gustong maniwala dito. Gustong muling magtiwala. At gustong bumalik sa kung ano man ang meron sila noon. Pero handa na ba siya? Handa na ba silang ipagpatuloy ang kwentong matagal nang natigil? Sa mga sumunod na araw, tila hindi na mapaghiwalay sina Rain at Leandro. Araw-araw silang magkasama at pilit pinabawi ang mga panahong nawala sa kanila. Kapag hindi abala si Leandro sa negosyo ng kanilang pamilya, sinisigurado niyang may oras siya para kay Rain. Samantalang si Rain naman ay unti-unting nasasanay sa presensya ni Leandro sa kanyang buhay. Kahit na noong una ay nag-aalinlangan pa siya dahil tila ba napakalaki talaga na naging pagbabago ngayon ni Leandro. Tuwing magkasama sila, hindi maiwasang mapuntang usapan sa kanilang nakaraan. Madalas silang tumatambay sa isang parke malapit sa bahay ni Rain. Doon nila pinipili ang tahimik na lugar upang makapagkwentuhan ng walang sagabal. Naging mas bukas sila sa isa't isa
at unti-unti nilang isinasalaysay ang mga naging karanasan nila buhat ng mga taon na nawala na sila ng komunikasyon sa isa't isa. Hindi pa rin talaga ako makapaniwala na ikaw palang anak ni Mang Nestor. Ani Leandro habang nakatingin kay Rain tsaka iniabot ang binili nitong frap para sa dalaga. Napangiti naman si Rain at iniabot ang frap mula sa kanya. At ako rin, hindi ko inakalang ang batang kilala ko noon ay siya palang mabait na amo na hinahangaan ni Papa. Talagang maliit lang ang mundo, no? Tumango si Leandro at bahagyang tumawa. Oo nga, pero sa tingin ko talagang nakatadhana na magkita tayo ulit. We're meant to be, Rain. This is not just a coincidence. At saka sobrang thankful ako sa'yo. Dahil sa pagpayag mo kay Mang Nestor na maging kidney donor para kay Papa. I owe you a lot. Nagbagong ekspresyon ni Rain tsaka bahagyang ngumiti. Huwag mo akong pasalamatan. Si tatay ang gumawa ng desisyong yan. Alam kong hindi siya nagdalawang isip dahil alam niya makakatulong siya. At sa totoo lang, masaya naman akong nalaman na natulungan pala niya yung pamilya mo. Oo, noong una may pagdadalawang isip. Pero narealize ko lang din na hindi lang din ito tungkol sa makukuha niyang pera, kundi tungkol to sa pagmamalasakit niya sa inyong pamilya. Napuno ng katahimikan ng pagitan nila, ngunit hindi ito isang komportableng katahimikan. Sa halip, ito ay sandali ng pagninilay. Isang sandali ng pagtanggap sa himala ng kanilang muling pagkikita. Sa isang pagkakataon, niyaya ni Leandro si Rain na pumunta sa isang lugar na madalas nilang puntahan noon. Bukod sa malaking puno sa kanilang eskwelahan, ang isang lumang bookstore na kanilang tagpuan dati. Sa pagpasok nila, agad nilang naamoy ang halimuyak ng lumang papel. At nakita nilang pamilyar na ayos ng mga estante, para bang hindi nagbago ang lugar, maliban na lamang sa paglipas ng panahon. Naaalala mo pa ba ito? Tanong ni Leandro habang iniaabot ang isang lumang libro na madalas silang basahin noon. Napangiti naman si Rain habang kinuha ang libro at pinunasan ng alikabok sa pabalat nito. Oo naman, ilang beses din tayo nagtago rito para umiwas sa ulan. At ilang beses din tayong pinalayas sa may-ari kasi hindi tayo bumibili. Pero nagbabasa tayo ng kalahating araw. Ang babata pa natin noon pero napakapasaway natin. Natatawang sabi ni Leandro. Napahagikik naman si Rain. Tama. Hindi ko malilimutan ang mukha niya tuwing makikita niya tayo rito. Akala niya siguro wala tayong ibang buhay kundi magbasa ng libre. Masayang wika naman ni Rain. Isang gabi habang magkasama silang naglalakad sa isang tulay, tumigil si Leandro at hinawakan ng kamay ni Rain. Rain, seryoso niyang sabi. Alam kong hindi madali ang lahat ng to para sa'yo. Alam kong maraming taon tayong nawalay sa isa't isa. At hindi ko alam kung may puwang pa ba ako sa buhay mo pero gusto kong malaman mo. Hindi ko hahayaang mawala ka ulit. I'm scared to lose you, Rain. Saglit na hindi sumagot si Rain. Ngunit hindi niya binawi ang kanyang kamay. Sa halip ay hinayaan niyang manatili iyon sa init ng palad ni Leandro. Hindi ka naman nawala sa isip at puso ko ni minsan. Mahina ngunit tapat niyang sabi. At umasa talaga ako at naniniwala na muling darating ang araw na to. Mahigpit na pinisil ni Leandro ang kamay niya. Ako rin. At ngayon nandito na ulit tayo sa harapan ng isa't isa. Pwede ba nating subukang muli? Napatingin si Rain sa kanya. Sa loob ng ilang segundo, tila nakikita niyang muli ang batang Leandro na nakilala niya noon. Ngunit ngayon, ang Leandro na hindi natakot ipakita ang kanyang tunay na nararamdaman. Ang Leandro na mahalaga sa kanya kahit noon pa. Sa huli hindi siya sumagot ng direkta. Ngunit sa kanyang pagpisil sa kamay ni Leandro pabalik, sapat na iyong sagot para sa gabing iyon. Nang matapos ang naging pag-uusap nila, unti-unti nang bumalik sa dati ang kanilang magandang relasyon. Matapos ang ilang araw ng mas madalas na pagkikita at muling pagbabalik tanaw sa nakaraan, hindi na nag-aksaya ng oras si Leandro. Sinimulan niyang manligaw kay Rain. Hindi siya nagdalawang isip na ipakita kung gaano niya itong kamahal at kung gaano niyang pinangarap ang muling pagkakataong magkasama sila. Sa bawat araw na lumilipas, nagiging mas malapit sila sa isa't isa. Sabay silang kumakain,
namamasyal at patuloy na binubuo ang mga nawalang taon sa pagitan nila. Naging masaya si Rain sa atensyon at pagmamahal ni Leandro. Ramdam niya ang sinseridad nito, kaya hindi rin nagtagal natutunan niyang muling buksan ang kanyang puso para sa binata. Isang gabi, naglakas loob si Leandro na tanungin ang matagal niya nang gustong marinig mula kay Rain. Rain, pwede ba kitang maging girlfriend? Napangiti naman si Rain at kita sa kanyang mga mata ang saya at pagmamahal para kay Leandro. Hindi na siya nag-alinlangan pa. Oo, Leandro. Matagal na kitang gusto. At ngayon, handa na akong mahalin ka. Mahal kita, Leandro. Sa sagot ni Rain, hindi napigilan ni Leandro ang mapangiti ng husto. Masaya siyang niyakap ito. Ramdam ang kasiyahang matagal niyang hinintay. Sa wakas, ang matagal niya ng pinapangarap ay nagkatotoo na. Mula noon, hindi na sila nagkahiwalay. Mas naging matibay ang kanilang relasyon at araw-araw nilang pinapahalagahan ang bawat sandaling magkasama sila. Para kay Leandro, si Rain ang kulang sa buhay niya. At sa pagkakataong ito, hindi niya na ito hahayaang mawala pa. Nang sumunod na araw, nang maramdaman nilang pareho na mas lalong lumalalim ang kanilang pagmamahalan, ipinaalam nila ito sa kanilang mga magulang. Walang kahit anong pagtutol mula sa mga ito. Sa halip ay naging masaya sila para sa dalawa. Makikita sa mga mata ng kanilang pamilya ang kagalakan. Lalo na't nakita nilang tunay na maligaya sina Rain at Leandro sa piling ng isa't isa. Lumipas ang mga buwan at lalong naging matatag ang kanilang samahan. Hindi na nag-aksaya ng oras si Leandro. Sa isang gabi kung saan espesyal na lang ipinagdiwang ang anibersaryo ng kanilang relasyon, dinala niya si Rain sa isang napakagandang lugar, isang garden na puno ng kumikinang na ilaw at magagandang bulaklak ng tulips. Sa gitna ng mahanging gabi, lumuluhod siya sa harapan ng babaeng pinakamamahal niya. Rain, ikaw ang pinakamagandang bagay na nangyari sa buhay ko. Noon pa man, ikaw na ang gusto kong makasama habang buhay. Ikaw ang naging tagapagtanggol ko sa mga nambubuli sa akin. Ikaw ang nagsilbing knight and shining armor ko na dapat ay ako. Napakarami mong taon na tayo'y pinaghiwalay. Kahit kailan, hindi ka pa rin nawala sa puso ko. Mula ngayon, gusto kong ikaw na ang maging mundo ko. Kaya naman, Rain, will you marry me? Naluha si Rain. Hindi dahil sa lungkot kundi dahil sa labis na kasiyahan. Hindi niya inakalang mangyayari ito, pero sa puso niya alam niyang ito rin ang gusto niya. Oo, Leandro, sagot niya habang tumutulo ang luha ng kaligayahan. Tumayo si Leandro at niyakap siya ng mahigpit bago niya isinuot ang singsing sa daliri nito. Sa gabing iyon, sa ilalim ng mga bituin, nangako silang magsasama habang buhay. Samantala, matapos lang ang ilang linggo, agad nilang sinimulan ang pagpaplano ng kanilang kasal. At sa huli, napagdesisyon na nilang idaos ito sa isang paraisong lugar, sa Maldives. Excited silang dalawa sa bagong yugto ng kanilang buhay, na puno ng pagmamahal at pangakong walang iwanan. Ngayon nga'y lumipad na silang lahat patungong Maldives. Ramdam ang labis na excitement sa eroplano. Lalo na kina Leandro at Rain, na hindi naman mapigilang ipakita ang kanilang kasabikan sa kanilang paparating na kasal. Pagkarating sa isla, tila bumungad sa kanilang isang paraisong matagal na nilang pinangarap. Ang Maldives ay tunay na isang perla sa gitna ng karagatan. Ang malakrastal na tubig na kumikislap sa ilalim ng araw, ang malambot at pinong puting buhangin sa baybayin, at ang malaparaisong tanawin na tila hinugot mula sa isang pangarap. Ang mga matatayog na puno ng niyog ay marahang sumasayaw sa ihip ng hangin, habang ang mga kahangahangang overwater villas ay nakatayo sa ibabaw ng malinis at asul na dagat. Ang langit ay naglalaro ng iba't ibang kulay ng bugaw at sa dapit hapon, ito ay nagiging kahel at rosas, nagbibigay ng romantikong ambience na perpekto para sa isang kasal. Habang naglalakad sila sa dalampasigan, hindi mapigilan ni Leandro at Rain ang mamangha sa kagandahan ng lugar. Ang amoy ng dagat ay humahalo sa simoy ng hangin, at ang katahimikan ng paligid ay nagbibigay ng pakiramdam na tila sila lamang ang naroon, malayo sa ingay ng mundo. Sa kanilang mga mata, ang Maldives ay hindi lamang isang destinasyon.
Ito ay simbolo ng bagong simula ng pangakong habang buhay nilang pagsasamahan. Sa araw ng kasal, bago maglakad sa aisle si Rain, nagkaroon muna siya ng sandaling pag-uusap sa kanyang ama. Nasa loob sila ng isang kwarto at tahimik na pinagmamasa ng isa't isa. Anak, hindi ko akalain na ganito kabilis ang panahon. Parang kailan lang hawak-hawak pa kita sa kamay. Tinutulungan kang matutong lumakad. Ngayon isang lalaki na hahawak sa kamay mo habang buhay. Ani ng kanyang ama habang pinipigilang lumuha. Napangiti naman si Rain, ngunit hindi niya na napigilan ang pagpatak ng kanyang luha. Tay, salamat sa lahat ng sakripisyo mo para sa akin. Hindi ko mararating ang lahat ng to kung hindi dahil sa inyo. Mahal na mahal kita. Hindi na rin napigilan ng kanyang ama ang mapaiyak. Hinawakan niyang kamay ng kanyang anak at hanaplos ang kanyang pisngi. Mahal na mahal din kita, anak. Ngayon, ipapasa na kita kay Leandro. Alam kong mamahalin ka niya at aalagaan katulad ng ginawa ko. At doon ay napahagulhol na rin si Mang Nestor. Napaluhan na rin si Rain. Ano ba, tay? Kakalat po ang makeup ko. Para namang mamamatay na ako sa iyak niyo. Smile tayo, tay. Dapat maganda at pogi tayo paglabas ng silid na to. Hinawakan ni Rain ang kamay ng kanyang ama at saka niyakap ito ng mahigpit. Mahal na mahal ko po kayo, tay. Maraming salamat po sa lahat. Bulong niya sabay harap dito at ngiti. Tara na po. Nagyakap silang mag-ama. Kapwa umiiyak sa saya at lungkot. Alam na lang ito na ang simula ng bagong kabanata sa buhay ni Rain. Ngunit mananatili pa rin silang magkasama sa puso ng isa't isa. Samantala, sa kabilang dako, si Leandro naman ay nakasama ng kanyang mga magulang. Nakaupo sila sa isang veranda na tanawang asul na dagat, habang mahina ang ihip ng hangin bago magsimula ang seremonya. Anak, uwi ka ng kanyang ina habang hawak ang kanyang kamay. Sobrang proud kami sa'yo. Hindi mo lang natagpuan ang pag-ibig kundi ipinaglaban mo rin ito. Napayuho naman si Leandro at dama ang init ng pagmamahal ng kanyang mga magulang. Ma, pa, salamat sa lahat ng sakripisyo ninyo para sa akin. Ngayon, magpapamilya na rin ako at ipapangako ko magiging mabuting asawa ko kay Rain. Nilapitan naman siya ng kanyang ama at mahigpit siyang niyakap. Alam namin kaya mong panindigan yan, anak. Ikaw pa ba? Napalaki ka namin ng maayos. At higit sa lahat, masaya kami para sa'yo. Napuno ng emosyon ng magulang at anak. Ngunit higit sa lahat ay ang pagmamahal at pagsuporta sa isa't isa. Sandali ring yumakap si Leandro at saka nilapitan ng mga magulang at niyakap ang mga ito. Mahal na mahal ko po kayo, ma, pa. Ngayong magkakaroon ako ng sariling buhay at pamilya. Hangad ko po lagi ang kaayusan ninyo at magandang kalusugan. Kahit bumukod man ako, kami, babalik at babalik pa rin po ako sa inyo. Mahal na mahal ko po kayo, ma, pa. Naiiyak na bulong ni Leandro sa mga ito na lalo namang ikinaiyak ng kanyang ina. Ilang sandali pa, nagsimula ng tumugtog ang musika. Hudyat na oras na para lumakad si Rain sa aisle. Malalim siyang huminga at pinunasan ng mga luha at kumiti. Sa labas, naghihintay ang lalaking pinakamamahal niya, si Leandro, ang kanyang first and last love. Samantala sa labas ng arko na nakatayo sa mismong ibabaw ng tubig, sa gitna ng paraisong Maldives, nakatayo si Rain. Isang malambot na simoy ng hangin ang dumaan, banayad na tinangayang laylayan ng kanyang mahaba at eleganteng wedding gown. Sa kanyang kamay, mahigpit niyang hawak ang bouquet ng puting tulips, simbolo ng wagas at dalisay na pagmamahal. Sa tabi niya naroon ang kanyang ama. Bagamat nakangiti ito, hindi maitatangging may bahagyang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Hindi dahil sa pagsalungat sa kasal, kundi dahil sa hirap na bitawan ng kanyang anak, ang prinsesa ng kanyang buhay. Handa ka na ba, anak? Bulong nito at pinipigilan ng pag-aalon ng kanyang damdamin. Napangiti naman si Rain at bahagyang tumango. Higit pa, itay. At unti-unti na silang nagsimulang maglakad. Habang papalapit sila sa altar, bumalot ang katahimikan sa paligid. Tila bumagal ang oras. At ang tanging tunog na nangingibabaw ay ang mahina at emosyonal na tugtog ng violin sa background. Sa bawat hakbang ni Rain,
Kasabay ng bawat pintig ng kanyang puso, unti-unti siyang nilamon ng damdamin. Hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa napakalalim na emosyon. Ang mga mata niya ay agad na tumama kay Leandro na naroon sa dulo. Naghihintay sa kanya. Nakasuot ito ng puting tuxedo na bumagay sa kanyang matikas na tindig. Ngunit higit sa lahat, ang ekspresyon sa mukha nito nagpatigil ng mundo ni Rain. Punong-puno ng paghanga, pag-ibig at labis-labis na kaligayahan. Sa kabila ng kanyang pagsisikap, hindi napigilan ni Leandro ang mapaluha. Habang pinapanood niya ang pinakamahalagang babae sa buhay niya, naglakad palapit sa kanya. Bumalik sa isip niya ang lahat ng pinagdaanan nila. Ang sakit, ang pangungulila, ang matagal nilang pagkakalayo. Ngunit ngayon, narito na siya. Patungo sa kanya upang sa wakas ay maging kanya na habang buhay. Nang makarating si Rain sa altar, lumingon siya sa kanyang ama at doon ay bumagsak ang kanyang mga luha. Mahigpit niya itong niyakap. Damang-dama ang huling sandali ng pagiging anak na hindi pa natatali sa kanyang sariling pamilya. Salamat, Itay. Sa lahat, bulong niya. Inalikan siya ng kanyang ama sa noo at pilit ni tinatago ang nangingilid na luha. Mahal na mahal kita, anak. At alam kong mahal ka rin ni Leandro. Ikaw ang pinakamagandang babaeng nakita ko ngayon. At habang buhay kitang ipagmamalaki. At pagkatapos ng huling yakap, iniabot niya na ang kamay ni Rain kay Leandro. Sa sandaling magtagpo ang kanilang mga palad, tila isang pangakong lumatay sa hangin. Isang pangakong hindi kailanman masisira. Ang ganda mo, bulong ni Leandro habang pinipis silang kamay ng kanyang pinakamamahal. Napangiti naman si Rain kasabay ng pagtulo ng kanyang luha. At ikaw ang pinakamagandang desisyon ko. At sa harap ng kanilang pamilya, sa harap ng bughaw na langit at asul na dagat, sinimulan na nila ang kanilang sumpaan. Ang araw na to, ang kanilang araw ay ang simula ng isang bagong kabanata. Isang pagmamahalang walang hanggan. Matapos ang kasal, habang ang kanilang bisita ay masayang nagtungo sa reception, sina Leandro at Rain naman ay may isang espesyal na plano. Isang underwater photoshoot sa kristal na tubig ng Maldives. Suot pa rin ni Rain ang kanyang eleganteng puting gown, ngunit ngayon ay bahagyang nakalaylay ito sa tubig, lumulutang na parang isang pangarap. Si Leandro naman ay naka-light linen na suit at magkahawak kamay silang dahan-dahang lumubog sa ilalim ng malinaw na dagat. Ang kanilang mga ngiti ay puno ng tuwa habang pinalilibutan sila ng maliit na isdang makukulay. Ang mga coral sa paligid ay kumikislap sa ilalim ng sikat ng araw na dumaraan sa tubig at tila ba ang buong karagatan ay sumasayaw kasama nila. Doon sa ilalim ng dagat, niyakap ni Leandro si Rain at tinalikan siya ng dahan-dahan. Ang kanilang mga mata ay nagkakaintindihan kahit walang salita. Napaka-perpekto ng sandaling iyon. Parang isang eksena mula sa isang fairy tale. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang nagbago ang paligid. Mula sa kislap ng araw na sumasalamin sa tubig, unti-unting kumulimlim ang kalangitan sa ibabaw. Ang dating maaliwalas na langit ay napalitan ng madilim na ulap. At kasabay nito, ang tubig sa paligid ay tila nag-iba ng daloy. Si Rain ang unang nakaramdam ng kaba habang bahagyang lumakas ang agos. Hinawakan niya ng mas mahigpit ang kamay ni Leandro. Nang umahon sila upang kumuha ng hangin, doon nila napansin ang pagbabago. Ang dating kalmadong dagat ngayon ay bumubula na at ang hangin ay nagsimulang humagupit. Leandro, ano nangyayari? May takot sa boses ni Rain habang pinagmamasan ng dumaraming alon sa di kalayuan. Huwag kang mag-alala, andito lang ako. Hinila siya ni Leandro palapit sa bangkang sinakyan nila kanina. Ngunit bago pa sila makalapit, isang malakas na hampas ng hangin ang dumating na sinundan ng isang dambuhalang alon. Rain, kapit ka lang! Sigaw ni Leandro. Ngunit bago pa niya mahigpit ang mahawakan ng kamay ito, tinangay na sila ng rumaragas ang tubig. Napasangap si Rain at ang puso niya ay bumilis sa matinding takot. Hindi siya marunong lumangoy. Leandro! Tinawag niya ito ngunit lakas ng alon. Tuluyan silang naghiwalay. Sa ilalim ng tubig, pilit niyang iniaabot si Leandro. Ngunit wala siyang mahawakan kundi ang walang hanggang bughaw.
Nanginginig na ang kanyang katawan sa malamig na tubig at ang kanyang puso ay punong-puno ng pangamba. Samantala si Leandro naman ay pilit tumalangoy pabalik kay Rain. Ngunit sa bawat paghampas ng alon, lalo siyang nadadala palayo. Rain! Rain, nasan ka, Rain? Tanging pagsigaw na lamang ni Leandro ang maririnig sa buong karagatan. Maging ang mga kasama nila kanina ay nawawala na rin ng iba, natangay na rin ng alon, kaya wala naman na rin nakapagbigay sa kanila ng vest. Kasalukuyan siyang nakatuntong sa babatong bahagi ng karagatan. Sa gitna nito, iginala ang kanyang paningin upang hanapin ang kanyang asawa. Rain! Asawa ko! Sigaw pa niya. May kumikilos na rin mga rescue pero napakalayo pa mula sa kanyang kinaroroonan. Kaya naman dahil hindi na rin makapaghintay pa si Leandro, muli siyang lumusong sa tubig at lakas loob na hinanap ang kanyang asawa si Rain sa ilalim ng dagat. May karanasan naman si Leandro sa pagsisid, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, halos gumuho ang mundo niya nang matagpuan niya ang kanyang asawa. Ang kanyang puso ay bumilis, hindi dahil sa kakulangan ng hangin, kundi dahil sa matinding takot na baka hindi niya na ito maabutan. Habang palalim siya ng palalim, naramdaman niya ang malamig na tubig na unti-unting bumabalot sa kanya. Ang kanyang paningin ay naninikip. Ngunit sa kabila ng lahat, nakita niya ang isang puting anyo sa ilalim, si Rain. Hindi na siya gumagalaw. Diretso lang ang tingin nito at tila nawala ng lahat ng sigla sa kanyang katawan. Rain? Bulong ni Leandro kahit alam niyang walang makakarinig sa kanya. Mabilis siyang lumangoy patungo sa asawa. Ngunit na makalapit siya, isang nakapanghihilakbot na tanawin ang bumungad sa kanya. Sa paligid nila ay mga aninong gumagalaw. Malalaking isdang nagkukumpulan sa paligid. Tila hinihintay ang anumang maaaring mangyari. Nagpanik si Leandro, gusto niyang lumangoy paangat. Gusto niyang isigaw ang pangalan ng asawa at gusto niyang iligtas ito. Ngunit alam niyang huli na ang lahat. Sa halip na subukang umahon, mahigpit na lang niyang niyakap si Rain. Ginamit niya ang nalalabi niyang lakas upang iparamdam dito ang huling init ng kanyang pagmamahal. At doon sa pinakailalim ng dagat, habang unti-unti nang nauubos ang kanilang hininga, tuluyang pumatak ang kanilang mga luha. Mga patak na hindi makikita ni numan, kundi ang malamig at tahimik na karagatan na ngayon ay saksi sa kanilang walang hanggang pagmamahalan. Hanggang sa unti-unting huminto ang kanilang mga puso. At silang dalawa ay tuluyang nawala sa yakap ng isa't isa. Tinangay ng dagat na naging huling hantungan ng kanilang kwento na dapat ay magsisimula pa lamang. Maya-maya pa dumating na rin ang rescue team, dalang kanilang mga kagamitan at umaasang may buhay pang maliligtas. Agad nilang sinisid ang malalim na bahagi ng dagat at hinanap ang mga nawawala sa gitna ng malakas na alon. Ngunit huli na ang lahat. Sa pinakailalim ng dagat, natagpuan nila sina Leandro at Rain. Mahigpit pa ring magkayakap. Tila ayaw na maghiwalay. Ngunit sa kanilang anyo, kitang-kita ang matinding trahedyang naganap. Ang kanilang mga katawan ay unti-unti nang lumobo dahil sa matagalang pagkakalunod at ang kulay ng kanilang balat ay nagbago na rin. Sa kabila nito, hindi pa rin mawalang katahimikan sa kanilang mga mukha. Tila naglaho sila sa mundo na magkasama sa piling ng isa't isa. Bukod sa kanila, 3 pang katawan ang na-recover. Mga biktima rin ng malupit na alon na nagdala ng trahedya sa araw na sana'y puno ng kasiyahan. Nang madala sila sa Pampang, nagtipon-tipon ng kanilang mga pamilya, mga kaibigan at lahat ng saksi sa kanilang kasal kanina na ngayon ay saksi na sa nangyaring trahedya. At doon ay pumalot ang matinding dalamhati sa paligid. Hindi magkamayaw sa pag-iyak ang kanilang mga magulang. Si Ginang Margaret, ang ina ni Leandro, ay napasubsob sa katawan ng kanyang anak. Hinahaplos ang malamig nitong mukha habang paulit-ulit na sinisigaw ang pangalan nito. Samantala si Mang Nestor naman, ang ama ni Rain, ay nakaluhod sa tabi ng kanyang anak. Mahigpit na hawak ang kamay nito habang walang tigil ang kanyang pagluha. Bakit, anak? Bakit ngayon pa? Humagulhol si Ginang Margaret habang yakap-yakap ang katawan ni Leandro na hindi kailanman makakasagot sa kanya. Samantalang si Mang Nestor naman ay nakatingala sa langit. Tila naninikluhod sa kapalaran na sana'y binigyan pa ng isang pagkakataon ng kanyang anak at manugang.
Ang masayang kasal na dapat ay magiging simula ng isang panghabang buhay na pag-iibigan ay nauwi sa trahedya. Isang kwento ng pagmamahal na inagaw ng kalikasan sa isang iglap lamang. At sa huling pagkakataon, sa harap ng lahat, mahigpit pa ring magkayakap sina Leandro at Rain. Tandaan ng isang pag-ibig na hindi man tumagal sa lupa ay mananatiling magpakelanman sa kabila ng buhay. Matapos ang trahedyang yon, nauwi na sa Pilipinas sa mga bangkay ni Leandro at Rain, isang mapait na katotohanan ng kanilang pagbabalik. Hindi bilang masayang mag-asawa, kundi bilang mga kaluluwang nilamon ng mapaglarong kapalaran. Sa araw ng kanilang libing, bumuhos ang ulan. Animoy nakikiramay ang langit sa sakit na bumalot sa kanilang mga pamilya. Ang paligid ay puno ng iyakan, ng mga hikbi, ng lungkot at pangungulila. Ang kanilang mga puntod ay nililigiran ng puting bulaklak, tanda ng kanilang dalisay na pagmamahalan. Isang pagmamahal na hindi nagtagal sa mundong ito, ngunit mananatili sa puso ng lahat ng nagmamahal sa kanila. Matapos ang libing, tahimik na naglakad si Mang Nestor papalayo sa puntod ng kanyang anak. Mahigpit niyang hawak ang isang lumang retrato ni Rain. Ang anak niyang noon ay puno ng pangarap, ng ligaya, ng buhay. Ngayon ang lahat ng iyon ay tinangay ng alon, kasama ang kanyang mundo. Naupo siya sa isang lumang bangko na malayo sa mga tao. Tumitig siya sa litrato ni Rain na tinahaplos ito na parang naroon pa rin ang anak niya sa kanyang harapan. Muli siyang napaluha at sa gitna ng kanyang hikbi ay bumulong siya. Anak, bakit mo ako iniwan? Ano pang silbi ng buhay ko kung wala ka na? Maya-maya pa ay lumapit sa kanyang mga magulang ni Leandro. Silang dalawa naman ay tila hindi pa rin makapaniwala sa sinapit ng kanilang anak. Nanginginig ang kamay ng ama ni Leandro nang ilagay niya sa tabi ni Mang Nestor ang isang sobre. Mang Nestor, mahina niyang sabi. Alam namin kung gaano ninyong kamahal si Rain. Alam namin na kayo lang ang meron siya bago siya lumagay sa tahimik. At dahil ito rin ang gustong mangyari ni Leandro at Rain noon pa man, gusto naming ibigay sa inyo ang isang ari-arian, isang bahay at isang lupa, para kahit papaano maging maginhawang natitira ninyong buhay. Napatingin naman si Mang Nestor sa sobre. Alam niyang isang malaking tulong iyon. Alam niyang marami ang nangangarap magkaroon ng marangyang buhay. Ngunit para sa kanya, wala nang halaga ang yaman, ang kayamanan, o kahit ano pa mang material na bagay. Mahina niyang itinulak palayo ang sobre at umiling. Salamat. Mahina niyang tugon. Pero ano pang halaga ng lahat ng to kung wala ng anak ko? Hindi ko kailangan ng marangyang buhay. Ang gusto ko lang sana ay kasama ko pa rin ang anak ko. Hindi na napigilan ni Ginang Margaret ang mapahagulhol. Lumapit siya kay Mang Nestor at mahigpit itong niyakap. Mahal na mahal ka ni Rain, Mang Nestor. Kung nandito lang siya, ayaw niyang makita ka nagkakaganyan. Napapikit naman si Mang Nestor at pinigilan ng muling pagtulo ng kanyang luha. Pero paano? Paano niyang mapipigilan ng sakit na parang tinanggalan siya ng bahagi ng kanyang puso? Sa gabing yon, nanatili siyang nag-iisa sa loob ng kanyang maliit na bahay. Sa mesa, nakapatong ang litrato ni Rain, katabi ang isang kandilang mahina ang sindi. Tahimik niyang tinitigan ito tsaka muling bumuntong hininga. Anak, kung nasan ka man, sana masaya ka pa rin. Mahina niyang bulong, bago pumutak muli ang kanyang mga luha. Luha ng isang amang hindi na muling magiging buo magpakailanman. Mula sa nangyari kina Leandro at Rain, isang mahalagang aral ang naiwang bakas sa puso ng mga naiwan. Ang buhay ay walang kasiguraduhan. Sa isang iglap, maaari nitong bawiin ang lahat ng ligaya, pangarap at pag-ibig. Walang nakakaalam kung kailan darating ang hangganan. Kaya't habang may pagkakataon, dapat nating pahalagahan ang bawat sandali, kasama ang mga mahal natin sa buhay. Ang kanilang kwento ay nagpapaalala na hindi dapat sayangin ang oras sa galit, takot o pag-aalinlangan. Kung may taong mahal ka, ipakita mo ito bago mahuli ang lahat. Huwag maghintay ng tamang panahon dahil ang tamang panahon ay maaaring ngayon na mismo.
Para kay Mang Nestor, natutunan niyang ang tunay na yaman sa mundo ay hindi ang pera o ari-arian, kundi ang pagmamahal ng isang anak na gaya ni Rain. Para sa mga magulang ni Leandro, nauunawaan nilang kahit gaano pa karangya ang buhay, may mga bagay na hindi kayang bilhin ng kahit anong halaga. At isa na rito ang buhay ng kanilang pinakamamahal na anak. Ang kasal ay simbolo ng pagmamahalan, pangako at bagong yugto ng buhay ng dalawang taong nagmamahalan. Ito ay isang panata ng walang hanggang pagsasama, isang pagsisimula ng masayang buhay bilang mag-asawa. Ngunit sa trahedyang sinapit ni Leandro at Rain, ipinakita nito na kahit ang pinakamagandang simula ay maaaring mauuwi sa isang hindi inaasahang katapusan. Ipinapaalala nito sa atin na ang kasal ay hindi lamang tungkol sa engranding selebrasyon o sa pangarap ng isang perpektong buhay na magkasama. Ito ay tungkol sa tunay na pangako, isang sumpa ang dapat pinanghahawakan sa hirap at ginhawa, sa ligaya at trahedya, at maging sa pagitan ng buhay at kamatayan. Sa kaso ni Leandro at Rain, ipinakita nilang pagmamahal nila ay hindi natapos sa altar. Kahit sa huling sandali, magkasama nilang hinarap ang takot at panganib. Pinili nilang manatili sa isa't isa hanggang sa huling paghinga. Ang kwento nila ay isang paalala na ang buhay mag-asawa ay puno ng hindi tiyak na hamon. Hindi lahat ay magiging masaya. Hindi lahat ay magiging madali. Ngunit kung tunay ang pagmamahal, walang kahit anong pagsubok o kahit kamatayan ang makakawasak dito. Ang kasal ay dapat maging simula ng isang bagong buhay, ngunit sa kaso ni Leandro at Rain, ito ay naging isang maagang katapusan. At marahil ang aral dito ay huwag nating sayangin ang pagkakataong ipakita at ipadama ang pagmamahal natin sa ating kabiyak habang may oras pa. Dahil sa huli, ang pag-ibig na hindi natakot sa pagtatapos ay ang pag-ibig na tunay na walang hanggan. At sa huli, sa kabila ng lungkot at bigate, ang kwento ni Leandro at Rain ay hindi natapos sa trahedya, kundi sa isang alaala ng wagas na pagmamahal. Pagmamahal na hindi nasusukat ng oras, hindi natatakot sa pagsubok, at hindi nawasa kahit pa sa kamatayan. Dahil sa dulo ng lahat, ang tunay na pag-ibig ay walang hanggan at tunay na walang katapusan. Bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!